Movie recap Tagalog here. Sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada sa Korea, isang grupo ng mga opisyal ng gobyerno ang nalasing at nagsimulang mag-eskandalo. Umabot pa ito sa suntukan. Dahil sa ingay, napalabas ang may-ari ng karinderya na noon ay nagluluto sa kusina. Sumigaw ang may-ari ng malakas, dahilan upang matigilan sa gulat ang grupo. Lumabas ang may-ari na may hawak na malaking kutsilyo ng karne at nagbabala, kung hindi sila titigil sa kabuluhan, baka hindi na sila makalabas ng buhay mula sa karinderyang iyon. Natakot ang mga opisyal dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong katapang na babae. Kaya agad nilang inipon ang pambayad at dali-daling tumakas bago pa man tuluyang mawalan ng kontrol ang babae sa harapan nila. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang babaeng iyon ay dating kilabot at leader ng isang kilalang grupo noong kabataan niya. Ngayon, may pamilya na siya at nagnanais ng tahimik na buhay. Sa kabila ng pagiging matapang, pag-uwi niya sa bahay ay isa siyang maamong manugang. Abala siya sa trabaho at halos wala ng oras para sa kanyang pamilya. May anak din si Kang Jae na nagdaraan sa panahon ng pagrebelde. Naiinis si Aaron tuwing binibigyan siya ng nanay niya ng lumang estilo ng scarf. Wala nang gumagamit ng ganoong scarf ngayon. Nagmadaling humabol si Kang Jae at pilit isinilid ang kaunting baon sa kamay ni Aaron. Naranasan na rin ni Kang Jae ang ganitong yugto sa buhay. Madalas din siyang makipagtalo sa mga magulang noon, kaya't nauunawaan niya ang pinagdadaanan ng anak. Hindi alam ni Kang Jae na madalas pala siyang binubuli sa paaralan. Mabait si Aaron, kaya nang makita niyang inaapi ng ilang babae ang matalik niyang kaibigan, agad siyang pumagitna para ipagtanggol ito. Nakita ito ng class monitor na nasa malapit. Tinawagan ng class monitor ang pinuno ng paaralan para tumulong. Agad namang dumating si Bokdong sa likuran ng mga nambubuli. Nang makita siya ng mga babae, agad silang natahimik. Natakot ang mga ito at dali-daling umalis. Umupo si Bokdong sa harapan nina Aaron at ng kanyang kaibigan at sinabing mas mabuting umuwi na sila at huwag nang magtagal sa paligid. Habang pauwi, labis ang pagkakonsensya ng kaibigan ni Aaron na nadamay pa siya. Ngunit hindi ito iniinda ni Aaron. Dahil magkaibigan sila, handa siyang tumulong. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil sa pag-aalala, hindi na naghintay si Kang Jae sa bahay. Kinuha niya ang sasakyan at nagtungo sa paaralan para sunduin ang anak. Ngunit pagdating niya sa gate, nainis si Aaron nang makita ang kanyang ina. Dali-dali niyang hinila ito palayo at nagtago sa isang sulok. Tinanong ni Aaron kung bakit siya sinundan doon at bakit suot nito ang luma at lumaos na uniforme. Nadismaya si Kang Jae dahil ikinahihiya siya ng kanyang anak. Agad namang bumalik si Aaron sa kanyang kaibigan at iniwan ang ina. Malungkot na lumakad si Kang Jae mag-isa sa ilalim ng ulan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan ito ng isang batang guro. Inakala ng guro na estudyante si Kang Jae at pinagbawalan pa itong uminom ng alak. Sinubukan ni Kang Jae na ipaliwanag na hindi siya estudyante, ngunit inakala ng guro na nagsisinungaling lang siya. Galit na minura ni Kang Jae ang guro at agad na umalis. Pag-uwi ni Kang Jae sa bahay, natutulog na si Aaron. Tahimik na pumasok si Kang Jae sa silid upang tingnan ang kanyang anak. Laking gulat niya nang makita ang maraming pasa sa katawan nito. Galit na galit niyang tinanong kung bakit ganito ang kalagayan ng anak niya. Nagsinungaling si Aaron at sinabing nadapa lamang siya dahil ayaw niyang mag-alala ang ina. Ngunit alam ni Kang Jae na ang mga sugat na ito ay mula sa pambubugbog. Sa mga sandaling iyon, narinig ng asawa niya ang kaguluhan at agad na pumasok upang awatin siya. Bumalik si Kang Jae sa sariling kwarto na masama ang loob. Kinabukasan, balak niyang pumunta sa paaralan upang alamin kung sino ang nangahas na saktan ang anak niya. Ngunit tutol ang kanyang asawa, ani niya, baka idemanda sila ng mga mayayaman. Lalong nadismaya si Kang Jae sa kahinaan ng asawa. Naisip niya, baka hindi kasi tunay na anak ni Aaron ang bata kaya hindi ito nag-aalala. Hindi sinasadyang marinig ito ni Aaron na nasa labas lang ng silid. Matagal nang alam ni Aaron na hindi siya tunay na anak, kaya sinabi niya sa ina na huwag na siyang intindihin. Kinabukasan, nagpa siya si Kang Jae na kausapin ang homeroom teacher ni Aaron. Gusto niyang matukoy kung sino ang nanakit sa kanyang anak. Agad namang ipinatawag ang mga bully sa opisina ng principal para kausapin. Ngunit matigas pa rin ang ulo ng mga ito at hindi pa rin umamin. Bukod pa rito, hinamon pa ni Bokdong ang biktima na harapin siya. Narinig din ni Aaron na nakipagkita ang kanyang ina sa homeroom teacher. Tinanong siya ni Supervisor Jungwoo kung gusto niyang magsampa ng kaso laban sa mga bully. Ngunit sagot ni Aaron, nagkamali lang ng akala ang kanyang ina. Ayaw din niyang palakihin pa ang gulo. Kaya't nakipag-appointment na lamang ang homeroom teacher kay Kang Jae para ibalita ang resulta. Iminungkahi nitong ilipat na lang si Aaron sa ibang paaralan. Hindi maunawaan ni Kang Jae kung bakit kailangang ilipat ang anak, gayong wala naman itong kasalanan. Sagot ng guro, natatakot lang siyang maimpluwensyahan ni Aaron ang mga anak ng mayayaman. Lalong nagitngit si Kang Jae. Kung hindi kayang resolbahin ng eskwelahan, isusumbong niya ito sa pulis. Ngunit dahil walang salaysay si Aaron, wala ring magawa ang pulisya. Sa sobrang pagkadismaya, pumunta si Kang Jae sa korte upang humingi ng tulong. Sakto namang nakadalo siya sa isang pagdinig ukol sa karahasang naganap sa paaralan. Nakita niyang nagsisi ang salarin bago ibaba ang hatol, at dito niya naisip, ito ang kanyang pagkakataon. Pagkatapos ng pagdinig, agad siyang nakipag-appointment sa judge. Matagal na niyang kakilala ang judge, kaya't nagkasundo silang maghapunan matapos ang trabaho. Sa takdang oras, nagtungo si Kang Jae sa restaurant na kanyang nirereserba. Doon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang dalawang batang nasangkot sa pagdinig kaninang umaga. Ang salarin ay patuloy pa ring nambubuli sa biktima sa harap ng maraming tao, bagay na lubhang ikinagulat ni Kang Jae. Kaya't nagmadali siyang bumalik upang kausapin muli ang judge at humingi ng paliwanag. Ngunit pagdating niya roon, nadatnan niya ang mga magulang ng biktima na umiiyak ng labis.
Nalugmok sa kalungkutan ng pamilya, ang kanilang anak ay pumanaw na dahil sa matinding pambubuli. Doon lamang lubos na naunawaan ni Kang Jae na kahit ang hukuman ay hindi kayang lutasin ang lahat. Kaya't umalis siyang puno ng pagkadismaya. Samantala, si Eran ay hinahabol ni Bokdong. Sa sobrang takot, napadpad siya sa isang dead end. Nang akmang akyat na si Eran sa pader para tumakas, bigla siyang hinila pabalik ni Bokdong. May hawak itong kutsilyo at tinakot siyang mag-transfer ng paaralan, o kung hindi, dapat na lang siyang manahimik. Banta ni Bokdong, kung muling magpapakita si Eran, ang kaibigan niya ang mamamatay. Natakot si Eran at napaiyak sa isang sulok. Sa mga sandaling iyon, napadaan si Kang Jae at natuklasan ang kanyang anak. Gulat na gulat siya nang makitang sugatan si Eran sa maraming bahagi ng katawan. Matinding trauma ang dinanas ni Eran, kaya't agad siyang dinala ni Kang Jae pauwi upang gamutin ang mga sugat nito. Habang pinagmamasdan ang kaawa-awang mukha ni Eran, hindi na napigilan ni Kang Jae ang kanyang mga luha. Napagpasyahan niyang tukuyin kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Agad niyang pinuntahan ang matalik na kaibigan ng anak upang magtanong, at sa hindi inaasahang pagkakataon, muli siyang nakita ni Guro Noah. Galit na galit si Kang Jae at sinunggaban si Noah, isinandal niya ito sa pader habang hawak sa leg. Ngunit bago pa man makausap ng maayos ang kaibigan ng anak, may biglang humilang estranghero dito. Isang misteryosong lalaki ang lumitaw at nagbanta, kung hindi titigil si Kang Jae, ang anak niya ang magbabayad ng presyo. Nanginig si Kang Jae sa takot at bigla niyang naalala ang kanyang madilim na nakaraan. Minsan na rin siyang binugbog ng walang awa ng isang siga. Dahil dito, lalong nabahala siya para sa kaligtasan ng anak, kaya't dali-daling umuwi. Pagbukas niya ng pinto, wala roon si Eran. Laking gulat niya nang matagpo ang nagtatago ito sa ilalim ng mesa. Malinaw na labis ang naging epekto ng insidente sa pag-iisip ni Eran. Upang maprotektahan ang anak, nagtungo si Kang Jae sa isang bar upang harapin ang pinuno ng lugar. Nang mabalitaan ni Gongju, ang leader ng lugar, na may nanggugulo sa bar, agad siyang nagalit. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan at tinanong kung sino ang nangahas na manggulo. Takot na sagot ng mga tauhan, si Kang Jae ang pangalan ng babae. Biglang napahinto si Gongju. Parang pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Mabilis na lumabas si Gongju kasama ang mga tauhan upang kumpirmahin kung sino nga ba ang dumating. Dahan-dahang iniangat ni Kang Jae ang ulo at tiningnan si Gongju. Agad lumaganap ang tensyon sa buong lugar. Napagtanto ni Gongju na ito ay ang dati niyang matalik na kaibigan. Ang kaibigang laging handang magtanggol at tumulong sa kanya. Naalala niyang si Kang Jae ang tumapos ng problema nila noon sa manyakis na guro. Hindi lamang iyon, binasag pa ni Kang Jae ang kotse ng gurong kinamumuhian niya. Noong panahong iyon, si Kang Jae ang babaeng walang kinatatakutan. Wala ni isang guro ang makapalag sa tapang at tikas niya. Idolo rin noon si Kang Jae ng kanyang mga kamag-aral. Tuwing umaga, pumapasok siya sa paaralan, at sa gabi naman, tumutulong siya sa ina sa pagtitinda ng paninda. Ganito lang ang paulit-ulit na araw ni Kang Jae, puro pagod at walang kasiyahan. Ngunit tuwing may kaibigan siyang nadidisgrasya o binubugbog, si Kang Jae ang unang tumatakbo upang tumulong. Hanggang ngayon, malinaw pa rin kay Gongju ang alaala ng gabing iyon, ang gabing halos wala ng pag-asa ang kanilang grupo. Natalo sila sa laban, at sa gitna ng kaguluhan, may tumapo ng kutsilyo sa kanila. Paglingon ni Gongju, nakita niya si Kang Jae na nakatayo sa may gate. Agad itong sumugod at walang alinlangang sinipa sa mukha ang kalaban. Ang tapang at tikas na yon, hindi nagbago sa paglipas ng mga taon. Masayang-masaya si Gongju na muling makita ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Kang Jae na may kailangan siyang pabor. Gusto niyang tumulong si Gongju upang makapasok siya sa paaralan ng kanyang anak. Layunin ni Kang Jae na tukuyin at harapin ang taong naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang anak. Pinayuhan siya ni Gongju na humanap na lang ng ibang paraan. Pero sagot ni Kang Jae, sinubukan na niya ang lahat. Nang makita ni Gongju ang determinasyon ng kaibigan, pumayag na rin siya. Tinulungan niyang mag-disguise si Kang Jae at mag-enroll bilang estudyante. Samantala, ang matalik na kaibigan ni Eran ay nahuli at ikinulong ng isang siga. Sinabi ng lalaki na alam na nito ang masyadong maraming bagay at hindi ito pwedeng palampasin. Kung gusto niyang mabuhay ng mapayapa, dapat na siyang lumipat ng paaralan. Pagkasabi nito, agad niyang pinalaya ang kaibigan ni Eran. Sa sobrang takot, agad itong tumawag kay Eran. Ngunit hindi na tumutugon si Eran. Wala na siyang malay. Matindi ang naging epekto ng mga pangyayari sa kanya. Lalong lumala ang kondisyon ni Eran. Kinabukasan, nagtago siya sa banyo at ginupit ang sarili niyang buhok. Labis ang sakit na naramdaman ni Kang Jae sa nasaksihan. Upang matulungan ang anak, ipinasok ni Kang Jae si Eran sa isang psychiatric hospital. Pagka-uwi mula sa ospital, habang nagpapahinga si Eran sa kanyang silid, agad namang nagtungo si Kang Jae kay Gongju upang simulan ang plano. Nauna nilang kinidnap ang homeroom teacher, siya lamang ang nakakakilala sa tunay na pagkatao ni Kang Jae. Upang makapasok si Kang Jae sa paaralan ng hindi nabubunyag, tinakot siya ni Gongju, kung hindi siya tatahimik, buhay niya ang kapalit. Ang susunod na hakbang nila ay ang pagpunta sa beauty salon. Pagkatapos ng makeover, si Kang Jae ay naging mistulang isang tunay na high school student. Nanumpa siyang paghigantihan ang lahat ng nanakit sa kanyang anak. Dumating ang unang araw ni Kang Jae bilang estudyante. Maaga siyang nagising upang magluto para sa kanyang pamilya. Pag-alis ng kanyang asawa papuntang trabaho, agad siyang nagbihis ng uniforme ng estudyante. Ngunit bago pa man siya makapasok sa silid-aralan, may bumungad na pamilyar na mukha. Ito ay si Guro Noah, ang guro ni Eran. Ngayon din ang unang araw ng pagiging opisyal na guro ni Guro Noah. Sabay silang pumasok ni Kang Jae sa silid-aralan at nagpakilala. Pakiramdam ng mga estudyante, mukhang boring ang bagong guro. Nang si Kang Jae na ang magpakilala, nagtawanan ang mga estudyante sa kanyang pangalan. Inutusan ni Supervisor Jungwoo na umupo si Kang Jae sa bakanteng upuan.
Biglang tumayo ang matalik na kaibigan ni Eran upang tumutol, iyon kasi ang dating upuan ni Eran. Maingat na sinabi ni Jungwoo na kung sakaling bumalik si Eran, may bagong upuan at mesa na siyang nakalaan. Dahan-dahang naglakad si Kangja papunta sa kanyang upuan. Laking gulat niya nang mabasa ang mga nakasulat sa mesa, mga masasakit na insulto laban kay Eran. Pagkatapos niyon, lumapit agad ang mga bully sa kanya. Tinanong ni Kangja kung sila ang nagsulat ng mga yon. Tumawa lang ang mga bully at sinabing biro lang daw yon. Galit na galit si Kangja at agad niyang sinabunutan ang isa sa grupo. Kahit unang araw pa lang ng klase, ipinakita na ni Kangja ang kanyang pagiging dominante. Pinaluhod niya ang mga bully at pinapasabi kung ano ang kasalanan nila. Nalaman ito ni Guro Noah at nagmadaling pumunta sa silid-aralan, ngunit nalock na ni Kangja ang pinto. Muling tinanong ni Kangja, galit na galit, kung sila nga ba ang sumulat ng mga yon. Sa takot, umamin ang mga bully. Kinuha ni Kangja ang pamalo at akmang sasaktan na sila, pero biglang dumating si Bokdong at pinigilan siya. Nagbanta si Bokdong, kung hindi siya titigil, siya na ang susunod na mamamatay sa kamay nito. Biglang nagbalik sa isipan ni Kangja ang pamilyar na boses, siya ang lalaking nagbabala noon na huwag habulin ang kaibigan ni Eran. Lalo siyang nagitngit at akmang sasaktan si Bokdong, ngunit pumasok si Noah, kaya nadamay siya at walang awang nilak ni Kangja sa loob. Sumigaw si Kangja at hinamon si Bokdong, ulitin mo nga ang sinabi mo. Habang desperadong nagpupumigla si Noah, nakatuon lang ang atensyon ni Kangja sa lalaking kaharap niya. Buong siglang sinuntok ni Kangja si Bokdong. Nang makita ni Noah na nagkakagulo na ang mga estudyante, sinubukan niyang pumagitna at awatin sila, pero hindi pinakinggan ni Kangja. Diretso niyang sinuntok si Noah palayo. Sa sobrang takot, nagsitakbo ang mga estudyante upang tawagin si Supervisor, Jungwoo para iligtas sila. Galit na dumating si Jungwoo at may dalang pamalo. Pinatigil niya ang gulo. Ngunit hindi alintana ni Kangja ang kanyang sinabi. Galit na galit niyang sinuntok si Bokdong sa mukha. Natigil lamang ang gulo nang dalhin ang buong grupo sa council room. Nagmamakaawa si Guro Noah na huwag nang parusahan ang mga estudyante, ngunit determinado si Jungwoo na tapusin ang kasong ito. Hindi niya matatanggap na may estudyanteng gumagamit ng karahasan sa paaralan. Sinubukan pa rin ni Noah na awatin ang lahat at pinaalis na muna ang mga estudyante pabalik sa klase. Pagkatapos mapakawalan, agad hinila ni Kangja ang isa sa mga bully upang kausapin ng pribado. Natakot ang bully at tahimik na sumama sa kanya sa rooftop. Gusto ni Kangja malaman kung sino talaga ang leader ng paaralan. Sabi ng bully, pagdating sa lakas, si Bokdong ang kinikilalang leader. Pero ang tunay na makapangyarihan sa paaralan ay ang class monitor. Kahit maliit lang ito, siya ang anak ng chairman, at siya lang ang totoong may kontrol sa lahat ng nangyayari sa eskwelahan. Marami ng guro ang napilitang tumigil sa pagtuturo dahil sa class monitor na ito. Pero may isang lihim na hindi alam ng karamihan. Ayon sa bulong-bulungan, minsan ay niligawan ng class monitor si Eran pero nabigo siya. Laking gulat ni Kangja nang malamang nagkaroon pala ng love life ang kanyang anak. Mula noon, pinabayaan ng class monitor na bubulihin si Eran ng mga kaklase. Hindi lang siya, maging si Bokdong ay walang pakialam. May mga sabi-sabi rin na si Bokdong ay may koneksyon sa mafia. Pagkatapos ng klase, nagtungo si Guro Noah kay Jungwoo upang humingi ng tawad para sa mga estudyante, pero ayaw ni Jungwoo palampasin ang karahasang nangyari sa eskwelahan. Ayon kay Jungwoo, ang mga nagkasala ay dapat parusahan. Ang paaralan ay lugar para protektahan ang mga estudyante. Hindi sinasadyang marinig ni Kangja ang usapan nila. Labis siyang humanga kay Jungwoo dahil seryoso ito sa pagharap sa issue. Pagkatapos noon, palihim na sinundan ni Kangja si Bokdong. Gusto niyang alamin kung sino ang umaalalay sa binatilyo. Nang akma na siyang hahawakan si Bokdong at tanungin ito, isang braso ang humarang sa kanya. Si Noah pala yon na nakiusap na huwag nang idamay ang kanyang mga kaibigan. Nakaagaw ng pansin ang ingay na yon kaya napalingon si Bokdong. Nagpakita pa ito ng pang-aasar at agad na umalis. Naiinis si Kangja sa pag-alis ni Bokdong. Tinanong niya si Guro Noah kung ano ba talaga ang gusto nitong gawin sa kanya. Tapat namang sinabi ni Noah na gusto lang niyang magkasundo ang lahat ng estudyante. Pero hindi sang-ayon si Kangja. Ang ginagawa niya ay ang pagprotekta sa mga inaapi. May mga bagay daw na hindi kayang resolbahin ng mga guro. Hindi alam ni Kangja na may palihim na sumusunod sa kanya mula sa eskwelahan. Pagkatapos niyang magpaalam kay Gongju, napansin niyang may taong sumusunod sa kanya. Kaya't agad siyang bumalik at hinabol ito. Ngunit laking gulat niya nang malaman kung sino ito, ang matalik na kaibigan ni Eran. Takot na takot ito at tinanong si Kangja kung ano ba talaga ang relasyon niya kay Eran. Nagpunta siya roon dahil labis siyang nag-aalala para kay Eran. Dinala naman siya ni Kangja upang makita si Eran sa ospital. Nang makita niya ang kalagayan ni Eran, napaiyak siya. Sabi ng kaibigan, sana'y nakinig na lang siya kay Eran noon pa. Ngayon, hindi na siya natatakot. Panahon na para siya naman ang magprotekta sa kaibigan niya. Habang paalis na siya, bigla siyang hinawakan ni Eran sa kamay. Laking gulat niya. Mahinang sinabi ni Eran, huwag siyang gumawa ng kahit ano. Kung hindi, sila naman ang mamamatay. Sa labas ng silid, sabik na naghihintay si Kangja na malaman ang totoo. Ngunit pinili ng kaibigan ni Eran na itago ang lahat upang maprotektahan ang lahat ng sangkot. Kinabukasan, nahuli na naman si Kangja sa pagpasok sa eskwela. Dahil sa kawalan ng ingat, nadapa siya sa harap ng gate ng paaralan. Nasaktan si Noah habang sinusubukang saluhin siya. Agad silang nagtungo sa klinik para magpaunang lunas. Nagtaka si Kangja kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala sa kanya ng guro. Lumalabas na matagal nang nakilala ni Noah si Kangja, siya pala ang babaeng minsang nagsigaw at nanermon sa kanya noon. Sabi ni Noah, mula ngayon ay siya na ang magpoprotekta kay Kangja, kaya hindi na nito kailangang lumaban mag-isa. Naiinis si Kangja at sinabihan siyang huwag na siyang sundan.
Pagbalik ni Kang Jae sa classroom, lagi niyang tinititigan si Bokdong. Sinabihan siya ng kanyang mga kasabwat na siya raw ay nasa blacklist na ngayon ni Supervisor Jongwoo. Gumagawa raw ito ng paraan para ma-expel siya. Sa mga sandaling ito, lumabas ang class monitor. Pilit itong nagpapakatigas ng ulo. Dahil anak ito ng chairman, napilitan si Jongwoo na pumayag. Samantala, sinundan pa rin ni Kang Jae si Bokdong kahit saan ito magpunta. Kahit sa banyo, sinundan niya ito. Naiirita si Bokdong at binalaan siya. Kapag hindi siya tumigil, kahit babae pa siya, babanatan niya ito. Malamig ang tinig ni Kang Jae nang tanungin niya kung bakit sinaktan nito si Eran. Nagalit si Bokdong nang may nakakaalam ng lihim niyang ito. Kaya bigla siyang sumugod para makipagsuntukan kay Kang Jae. Pero dumating ang class monitor. Sumigaw ito ng malakas para patigilin silang dalawa. Naiinis si Kang Jae nang makita ito. Nangahas pa raw itong manligaw kay Eran pero hindi man lang nagawang protektahan ito. Sa susunod na pagkakataon, siya naman ang kakausapin niya. Patuloy pa ring sinusundan ni Kang Jae si Bokdong, hindi siya papayag na makatakas ito. Sa mga sandaling iyon, dumating si Noah. Naiirita si Kang Jae dahil palagi na lang itong nakikialam sa ginagawa niya. Nakiusap si Noah na sana'y huwag na siyang gumawa ng gulo. Pero ang pakay ni Kang Jae sa pagpasok sa eskwela ay ang ipaghiganti ang kanyang anak, kaya wala siyang oras para sa ibang bagay. Samantala, aksidenteng nakakita ng kahina-hinalang kilos ang best friend ni Eran sa library. Nakita niyang may tagpong nagaganap sa isang secret room, isang lalaki ang may tagpuan sa isang babae. Ang silid na iyon ay tila imbakan ng mga tiwaling dokumento ng mga opisyal. Kapag may isang file lang ang mabunyag, maraming tao ang madadamay. Ang babaeng kaharap ng lalaki ay ang personal secretary ng president. Ginamit ni Jongwoo ang matamis na pananalita para akitin ang secretary. Biglang napansin ni Jongwoo ang sugat sa katawan ng babae. Pinaghinalaan niyang ang gumawa nito ay ang presidente. Pagkaalis nila sa madilim na silid, nagulat si Jongwoo nang makita ang best friend ni Eran sa labas. Nagtataka itong tinanong kung anong silid iyon, pero binalaan siya ni Jongwoo, huwag na raw siyang mangyalam. Lumabas na may iligal na ugnayan sa pagitan ng dalawa. Sinabi niya na alam na ni Eran ang tungkol sa kanilang dalawa. Kaya kung gagalawin ni Jongwoo si Eran, isisiwalat niya ang lahat. Galit na galit si Jongwoo at agad na nakipag-appointment sa kanyang boss. Gusto niyang ipaayos sa boss ang tungkol sa kaibigan ni Eran. Gusto niyang mawala na sa mundo ang babaeng iyon. Kinagabihan, matapos ang klase, sinundan pa rin ni Kang Jae si Bokdong hanggang sa isang bar. Agad siyang nagpalit ng damit at pumasok sa bar ng palihip. Lumabas na dumating si Bokdong upang makipagkita sa boss. Inutusan ng boss si Bokdong na patayin ang kaibigan ni Eran para sa kanya. Natakot si Bokdong nang marinig ang tungkol sa pagpatay. Ipinaliwanag ng boss na dahil menor de edad pa siya, kahit mahuli man siya, hindi siya matagal na makukulong. Nakita ni Kang Jae sa labas ang lahat ng naganap. Natakot siya nang makilala ang pamilyar na mukha ng boss. Siya ang lalaking nanakit sa kanya noong kabataan niya. Namatay pa nga ang nakababatang kapatid ng boss habang pinipigilan ito. Sa mga sandaling iyon, lumingon ang boss papunta sa pinto. Mabilis na yumuko si Kang Jae at nagtago. Sa parehong oras, dumaan si Noah. Galit na galit siya nang makita ang isang estudyante sa ganitong klaseng lugar. Natakot si Kang Jae kaya hindi na siya nakatayo. Napasigaw si Noah nang makita niyang bumagsak si Kang Jae sa sahig. Nadinig ni Bokdong ang kakaibang ingay kaya agad siyang lumabas at nakita ang kanyang guro. Lumabas din ang boss at naglakad papalapit. Nang marinig ni Kang Jae ang pamilyar na boses nito, lalo siyang kinilabutan. Tinanong ng boss si Bokdong kung kilala nito ang babaeng kasama niya. Sabi ni Bokdong, ito raw ay guro niya at kaklase. Naging interesado ang boss nang makita ang guro na tila aliw na aliw sa mga estudyante. Buti na lang at hindi siya masyadong nagtanong, kaya bumalik na ito sa bar para uminom. Muntik nang malagay sa panganib si Kang Jae kaya agad siyang tumakbo palayo. Hinabol siya ni Noah at pinangaralan, bagay na ikinainis ni Kang Jae. Samantala, inutusan ng boss si Bokdong na asikasuhin ang kaibigan ni Eran. Takot na takot si Bokdong at sinabi niyang duwag naman daw ang kaibigan ni Eran, konting pananakot lang ay sapat na. Pero hindi pumayag ang boss. Wala silang karapatang magtanong, utos daw iyon mula sa mas mataas. Pinlano pa niyang palabasing kusang nagpakamatay ang biktima para hindi mahalata. Hindi na raw bihira ang mga estudyanteng gumagawa ng ganoong hakbang dahil sa matinding pressure. Malakas ang pagkakabigkas ng boss nang tanungin niya si Bokdong kung kaya niya ito. Nag-atubili si Bokdong at hindi makasagot. Patuloy siyang kinumbinsi ng boss na gawin ito. Kapag nakulong lang daw siya ng 2 taon, tuloy-tuloy na raw ang magandang takbo ng buhay niya. Samantala, bumalik si Kang Jae at agad na pinuntahan si Gongju para makipag-usap. Inilahad niya na ang boss ang nag-utos na saktan ang kanyang anak. Nagulat si Gongju sa kalupitan ng kapalarang iyon. Tinanong niya si Kang Jae kung alam ba nito na si Eran ay anak niya. Sinabi ni Kang Jae na hindi ito dapat isiwalat. Naalala ni Gongju ang mga nangyari noon sa bodega. Brutal na binugbog si Kang Jae ng boss dahil naglakas loob siyang lapitan ang nakababatang kapatid nito. Bagamat sugatan, pinrotektahan pa rin ni Kang Jae ang kapatid. Ayon sa boss, siya lang ang may karapatang saktan ito. Nawalan siya ng katinuan at nagtangkang patayin si Kang Jae. Sa sobrang takot, tinawagan ni Gongju ang nakababatang kapatid ng boss. At mula noon, nagsimula ang sunod-sunod na trahedya. Nang aksidenteng masaksak at mamatay ang kapatid ng boss, lalong lumalim ang puot. Patuloy na sinusundan ni Kang Jae si Bokdong. Biglang lumapit ang matalik na kaibigan ni Eran kay Kang Jae upang makipag-usap. Aksidenteng nasaksihan ni Jongwoo ang usapan nilang ito. Tinanong ni Kang Jae kung tinatakot ba siya ni Bokdong. Nagulat ang kaibigan ni Eran na alam ito ni Kang Jae. Tinanong ni Kang Jae kung bakit siya ginugulo ni Bokdong. Handa na sanang magsabi ng totoo ang kaibigan ni Eran nang biglang lumapit si Jongwoo. Sa takot, agad siyang tumakbo palayo. Naiwan sina Kang Jae at Jongwoo.
Tinanong ni Jungwoo kung ano ang pinag-usapan nila. Sagot ni Kang Jae, gusto raw ng kaibigan ni Eran na bumalik ito sa paaralan pero hindi pa kaya ng kalusugan niya. Samantala, hinarang ni Bokdong ang kaibigan ni Eran sa daan. Galit siyang nagtanong kung ano ang ginagawa nito roon. Binalaan na raw niya itong huwag nang manatili. Matapang na sinabi ng kaibigan ni Eran na ire-report niya ito sa Department of Education. Nagalit si Bokdong at sinabing kapag ginawa niya yon, mamamatay siya. Pinayuhan niya itong lumayo at huwag nang bumalik kung ayaw nitong mapahamak. Upang maiwasan ang anumang masamang mangyari, sinundan ni Bokdong ang kaibigan ni Eran. Ngunit biglang dumating si Kang Jae at hinarang siya. Galit na galit si Bokdong at hinabol siya para tapusin na ito. Inaya siya ni Kang Jae na kumain sa kanyang maliit na karinderya. Nainis si Bokdong dahil dinala siya sa isang barong-barong. Natakot pa siya nang makita si Kang Jae na lumabas na may hawak na kutsilyo. Pero ang totoo, nagluto lang pala ito ng simpleng ulam para sa kanya. Ayaw sanang kumain ni Bokdong. Tinanong niya kung paano kilala ni Kang Jae ang boss. Pinigil ni Kang Jae ang kanyang galit at tinanong kung bakit siya nagtatrabaho sa ganoong klaseng tao. Sagot ni Bokdong, isa lang daw siyang ulilang walang tahanan. Kinuha ni Kang Jae ang mangkok at chopsticks at sinabing kumain muna siya. Matagal-tagal na rin mula noong huli niyang maramdaman ang init ng pagmamalasakit. Umupo si Bokdong at kumain ng masarap na pagkain. Pagkatapos kumain, seryosong kinausap siya ni Kang Jae. Sinabi niya na ginagamit lang siya ng boss. Naiinis si Bokdong at aalis na sana nang magsalita si Kang Jae. Tinanong niya kung maaari bang humingi siya ng tawad kay Eran. Tahimik na sumang-ayon si Bokdong sa kanya. Sa kabilang banda, hindi rin maganda ang atmosfera sa tahanan ng class monitor. Isa siyang anak ng isang diktador, isang chairman na gumagamit ng dahas para kontrolin ang lahat. Dahil lamang sa liham ng kanyang asawa na humihiling ng diborsyo, galit na ibinato ng chairman ang ashtray sa sekretary. Masakit na hinawakan ng sekretary ang kanyang ulo at lumabas habang duguan, puno ng sugat ang kanyang katawan mula sa pambubugbog ng chairman. Naalala ng sekretary ang alok ni Jungwoo. Basta't ibigay niya ang kahinaan ng chairman, poprotektahan siya ni Jungwoo mula sa kalupitan nito. Sakto rin na sa araw na yon, lilipad patungong ibang bansa ang chairman. Ito ang perpektong pagkakataon para kontakin ni sekretary si Jungwoo. Buo na ang kanyang pasya, ibubunyag niya ang tunay na pagkatao ng chairman. Nang gabing iyon, nagkita silang dalawa sa isang marangyang party na dinaluhan ng maraming opisyal mula sa Department of Education. Maging ang boss ay inimbitahan. Lumapit si Jungwoo sa secretary upang makipag-usap. Inulit niya ang alok niya noon. Kapag nakapagbigay siya ng mabigat na ebidensyang makakasira sa chairman, tutulungan niya itong panagutin ito. Upang tumaas ang sansa ng tagumpay ng plano, tinukso ni Jungwoo ang secretary hanggang mahulog ito sa kanya. Habang mainit na naghahalikan ang dalawa, biglang lumitaw ang boss. Sinabi niyang may naghahanap kay Jungwoo. Pagkaalis nito, agad hinila ng boss ang secretary at galit na tinanong kung nababaliw na ba siya. Kapag nalaman daw ng chairman ang nangyayari, lahat sila ay malalagay sa panganib. Ngunit may sarili ng plano ang secretary. Tinanong ng tagapangasiwa ang boss kung kamusta na ang pagsubaybay sa kaibigan ni Eran. Ngunit nawalan na ng baka si Bokdong. Kung lumabas ang impormasyon ng kaibigan, tiyak na malalagay sa peligro ang lahat. Upang tuluyang alisin ang bantang ito, iniutos ng boss kay Bokdong na sundan ang kaibigan ni Eran. Sa mga oras din iyon, bumalik ang kaibigan ni Eran sa tabong silid ni Jungwoo. Ngunit pagkalapag ng kamay sa doorknob, nadatnan na niyang naghihintay doon si Jungwoo. Agad niya itong hinabol dala ang kamera. Sa sobrang takot, napilitang tumakbo sa rooftop ang kaibigan ni Eran. Pagdating ni Bokdong, huli na ang lahat. Natigilan siya sa takot habang nakatingin sa kaibigan niyang nakahandusay sa schoolyard. Nagkagulo ang buong paaralan dahil sa insidente. Hindi makapaniwala si Kang Jae nang makita ang bangkay ng kaibigan ni Eran. Sa sulat na iniwan ng biktima, isinulat rin ang pangalan ni Bokdong, kaya siya ang naging pangunahing suspect sa kaso. Agad siyang dinala ng pulisya sa himpilan para imbestigahan. Isinagawa rin ang libing ng kaibigan ni Eran. Galit na galit ang ina nito nang makita si Jungwoo. Bakit hindi nila naprotektahan ang anak niya? Lahat ng ito ay nakita ni Kang Jae sa labas. Nilapitan niya si Jungwoo at sinabing hindi si Bokdong ang salarin. Sa mga oras din iyon, dumating din ang pulisya upang iulat ang resulta ng pagsusuri. Ayon sa findings, 3 linggong buntis ang biktima. Nang marinig ni Jungwoo ang balita, nagsimula siyang matakot. Sinubukan niyang pigilan ang pulisya na makausap ang mga magulang ng biktima. Si Eran, nang marinig ang balita, agad na nagtungo sa punerarya. Sumigaw ang dalaga, si Jungwoo ba ang pumatay sa kaibigan ko? Napalingon ang lahat dahil sa kaguluhan sa labas. Nagwala si Eran at hinila si Jungwoo. Pasigaw niyang sinabi na si Jungwoo ang totoong salarin. Agad na tumakbo si Kang Jae at niyakap si Eran. Nagulat si Eran nang makitang nakasuot ng uniforme ng estudyante ang kanyang ina. Sinabi ni Kang Jae kay Eran na kalmahin ang sarili. Maraming tao ang nakatingin kay Eran. Lahat sila ay iniisip na nababaliw siya. Nakahinga ng maluwag si Jungwoo dahil tila nakaiwas siya sa hinala. Ang tanging ebidensya laban sa kanya ay ang recording sa cellphone ng biktima na siya mismo ang nagkumpiska. Upang limutin ang lahat, dinalit niya ang recording at itinapon ang telepono. Lahat ng kasalanan ay ibinintang kay Bokdong. Ipinahayag rin sa publiko na 3 buwan ng buntis ang babaeng estudyante. Labis ang pagdadalamhati ni Eran sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Samantala, ang hatol kay Bokdong ay community service lamang. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding galit mula sa publiko. Marami ang nagsabing masyado itong magaan para sa isang seryosong krimen. Kinabukasan, dumalaw si Jungwoo sa ospital upang makita si Eran. Pagkakita sa mukha ng mamamatay, sumigaw agad si Eran, "Ikaw ba ang pumatay sa kaibigan ko?" Bigla niyang naalala ang babala ni Bokdong na kung gusto niyang manatiling ligtas ang kanyang ina, dapat ay manahimik siya.
Kaya nagsimulang magpanggap si Aaron na nababaliw upang malinlang si Jungwoo. Ang kalagayan ni Aaron ay nagdulot ng sakit ng ulo sa mga doktor. Tinulungan ni Kang Jae ang anak na bumalik sa kanyang silid sa ospital. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, tinanong ni Aaron si Kang Jae kung ano ang ginagawa nito. Nagulat si Kang Jae nang makitang normal na si Aaron. Ngunit hindi na yon ang mahalaga sa ngayon. Tinanong ni Aaron kung bakit nagpapanggap na estudyante ang kanyang ina. Pinakalma ni Kang Jae ang anak at sinabing nahuli na ang salarin at tapos na ang lahat. Saktong pumasok si Jungwoo. Maingat niyang pinagmasdan si Aaron bago lumabas. Matapos ang matagal na gamutan, sa wakas ay nakalabas din ng ospital si Aaron. Sinamantala ng buong pamilya ang pagkakataong iyon upang magdiwang. Sa panahong ito, na-promote din ang ama. Hindi alam ni Kang Jae na nagtatrabaho pala ang asawa niya para sa boss. Ang promosyon ng asawa ni Kang Jae ay bahagi ng plano ni Jungwoo. Ipinilit ni Kang Jae na lumipat ng paaralan si Aaron, ngunit ayaw nitong umalis. Si Aaron ngayon ang pinagtutuunan ni Jungwoo. Hindi maintindihan ni Kang Jae kung bakit gusto pa rin ng anak na pumasok sa parehong eskwelahan. Ngayon ay unang araw ni Aaron sa pagbabalik sa paaralan. Hindi niya inakalang makakapasok siya ng eskwelahan kasama ang sariling ina. Ang mga kaibigan sa paligid ay patuloy na nagbubulungan, iniisip na nababaliw na si Aaron. Biglang humarang sa gate ang class monitor para hadlangan si Aaron. Nagpanggap si Aaron na hindi niya matandaan ang pangalan ng class monitor. Bago pa man sila makapasok sa silid-aralan, sinalubong na sila ni Jungwoo. Pinilit ni Aaron na manatiling kalmado para hindi siya mahalata. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Pagbukas ni Aaron ng locker, nakita niya ang mga sulat ng mga bully. Nais pa nilang banggitin ang kanyang namatay na matalik na kaibigan, kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Galit na galit si Kang Jae, sinunggaban ang class monitor sa liig at hinila ito palabas. Agad na nagtakbuhan ang mga usisero para panoorin ang gulo. Binugbog ni Kang Jae ang class monitor hanggang mawalan ito ng lakas para lumaban. Nagulat si Aaron nang masaksihan ang lakas ng kanyang ina sa unang pagkakataon. Walang kahirap-hirap na pinatumba ni Kang Jae ang class monitor, walang awa. Nang makita niyang matigas pa rin ang ulo ng class monitor at ayaw humingi ng tawad, handa na siyang tapusin ito nang biglang pumasok si Noah. Nadismaya si Noah sa nakita ang paggamit ni Kang Jae ng dahas. Hindi lamang si Noah ang nabahala, kundi pati na rin si Aaron. Hindi niya gusto na ang ina niya ay maging parang siga. Habang nagtatalo ang mag-ina, biglang may pamilyar na boses na narinig. Nagulat si Aaron nang makita ang kanyang ama sa paaralan. Wala ni isa sa pamilya ang nakakaalam na nagpapanggap na estudyante si Kang Jae, kaya dali-dali siyang nagtago upang hindi siya makita. Buti na lang at dumalaw lang sandali ang kanyang asawa para kamustahin ang anak bago ito dumiretso sa trabaho. Laking gulat ni Kang Jae nang makita niyang kasama ng asawa niya ang boss. Sila na ngayon ang kontratista para sa pagpapatayo ng bagong silid-aralan. Nanginig si Kang Jae sa takot sa pagkakaalam na nagsimula nang magpakita ng interes ang boss sa kanyang pamilya. Kailangan niyang maghanda ng plano para dito. Nagulat si Aaron nang makita ang ina niyang tumalon sa bakod para tumakas sa klase. Ito ba talaga ang mahigpit at istriktang ina na kilala niya? Pumunta si Kang Jae upang makita si Gongju. Hindi inaasahan, dumating din doon si Noah para makilala ang mga magulang. Nataranta ang dalawa at nagpanggap bilang mag-ina. Napalunok si Noah habang pinagmamasdan ang mga tauhan sa paligid. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit ganun ang asal ni Kang Jae. Parang nahaplos ang sugat sa damdamin, biglang napaiyak si Gongju. Nang makita ni Kang Jae ang mga matang puno ng luha ni Gongju, agad niyang nilihis ang atensyon sa pamamagitan ng pagpapalabas kay Noah. Sa kabila ng lahat, humanga si Kang Jae kay Noah sa tapat nitong pagsisikap para sa mga estudyante. Samantala, ibinigay na ng sekretary ang ilang lihim na dokumento ng chairman, pero hindi pa rin iyon sapat kay Jungwoo. Hiniling ni Jungwoo sa sekretary na kunin din ang mga dokumento mula sa safe bilang matibay na ebidensya. Sumunod ang sekretary sa kanyang utos. Gabi na nang sinubukan ng sekretary na buksan ang secret safe habang wala pa ang chairman. Agad na umangat ang batong leon at lumitaw ang mga lihim na dokumento. Nakasaad doon ang listahan ng mga tiwaling tao. Sa sandaling iyon, bumalik ang chairman sa bahay kaya nataranta ang sekretary at ibinalik agad ang mga dokumento sa dati nilang kinalalagyan. Nang bumaba na ang batong leon, biglang lumitaw ang boss. Kinabahan ang sekretary, iniisip na nahuli siya, pero sa kabutihang palad ay dumating lang ang boss para balaan siya na paparating na ang chairman. Dali-daling itinago ng sekretary ang mga dokumentong kanyang kinopya. Pagpasok ng chairman, ayos na ang lahat maliban sa isang papel na nakalitaw. Agad itong tinadyakan ng boss papunta sa silya para hindi mapansin ng chairman. Kinabukasan, pinatawag ni Jungwoo si Aaron para sa isang pribadong usapan. Dinala niya ito sa isang lihim na pinto sa silid-aklatan. Maingat siyang nagtanong kay Aaron kung may naalala pa ba ito. Pinilit ni Aaron na manatiling kalmado at huwag magpakita ng kahit anong kahina-hinalang kilos. Nang makumpirmang wala namang alam si Aaron tungkol sa secret room, masayang umalis si Jungwoo. Hindi niya alam na nakita na ni Aaron ang teddy bear ng kanyang matalik na kaibigan. Sigurado si Aaron na nakapunta roon ang kaibigan niya bago pa mangyari ang aksidente. Kinagabihan, nagpa siya si Aaron na bumalik sa silid-aklatan para maghanap ng ebidensya. Habang kinakapa ang paligid sa dilim, biglang may narinig siyang kakaibang ingay. Laking gulat niya nang makita si Jungwoo at ang sekretary. Dahil sa matinding kaba, nahulog ni Aaron ang isang aklat. Agad itong napansin ng sekretary. Habang papalapit ang sekretary sa pinagtataguan ni Aaron, biglang lumitaw ang isang pamilyar na mukha na nagpagulat sa kanya. Walang iba kundi si Kang Jae. Dahil hindi pa bumabalik ang sekretary, sinundan siya ni Jungwoo. Pagdating niya roon, dumating rin si Noah. Tinanong ni Noah kung ano ang ginagawa ng dalawa sa lugar na yon.
Nang sinagawan niya ng flashlight ang paligid, nakita niya sina Kang Jae at Aaron na naroon din. Napansin ni Noah ang ekspresyon ni Aaron, kaya hindi na siya nagsalita pa. Hindi rin nagsumbong ang sekretary na nandoon si Kang Jae. Dali-daling hinila ni Aaron palabas ng paaralan ang kanyang ina. Seryosong tinanong ni Kang Jae kung may itinatago ba sa kanya si Aaron. Bago pa man makapagpaliwanag si Aaron, lumapit si Noah. Tinanong niya kung bakit nandoon ang dalawa sa silid aklatan sa ganoong oras. Sagot ni Aaron, nagbabasa lang siya ng libro at nakatulog. Nakiusap si Aaron sa guro na huwag sabihin ito kay Jungwoo. Sa pag-uwi nila, paulit-ulit na tinanong ni Kang Jae kung ano ba talaga ang ginagawa ng anak. Gusto ni Aaron protektahan ang ina, kaya hindi niya sinabi ang totoo. Ngunit nang makita niya ang determinasyon ni Kang Jae, nagpasya siyang magbukas ng loob. Sabi ni Kang Jae, hahanapin niya mismo ang katotohanan. Samantala, naibigay na ng sekretary ang lahat ng kumpidensyal na dokumento kay Jungwoo. Ginamit ni Jungwoo ang matatamis na salita upang linlangin ang sekretary. Ngunit nagtataka pa rin ang sekretary kung bakit naroon din si Kang Jae. Sa bandang huli, nalaman niya na dating magkaklase pala ang dalawa. Gusto ni Kang Jae na makausap ang sekretary. Kinabukasan, sabay na pumasok sa paaralan ang mag-ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nila si Bokdong na bagong laya. Nagtipon ng isang grupo ng mga estudyanteng usisero, inaabangang magsimula ang gulo. Galit na tinanong ni Aaron si Bokdong kung siya ba ang pumatay sa kanyang matalik na kaibigan. Mayabang namang umamin si Bokdong. Bago pa man sumugod si Kang Jae, dumating ang class monitor. Gusto nitong magpasikat kaya hinamon niya si Bokdong. Hindi sinasadyang nasagad niya ang pasensya nito. Pinigil ni Bokdong ang galit ngunit dumapo ang kamao niya sa class monitor. Marahil matagal na siyang nagtitimpi. Ngunit matapos makulong, hindi na niya napigilan ang sarili. Sumugod si Bokdong at pinagtulungan ang class monitor. Sa isang iglap, nauwi ito sa gulo. Pati si Kang Jae ay nakisali sa bugbugan ni Bokdong at class monitor. Nang malaman ni Noah ang nangyari, agad siyang tumakbo upang awatin ang mga estudyante. Agad na dinala ang tatlong pinuno sa opisina. Mapagkunwari namang sinabi ni Jungwoo na magsasagawa sila ng internal investigation. Inutusan niya si Bokdong na bantayan lamang si Aaron at siya na ang bahala sa iba. Gusto sanang ipatawag ni Noah ang mga magulang ni Kang Jae. Ngunit sinabi ni Kang Jae kay Gongju na hindi na ito kailangan. Sa sandaling iyon, pumasok ang sekretary. Nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang dating magkaibigan na muling magkita matapos ang matagal na panahon. Ikinuwento ni Kang Jae sa sekretary ang pambubuli sa kanyang anak kaya siya nagbihis estudyante. Hindi makapaniwala ang sekretary. Naupo si Gongju sa tabi niya halatang hindi komportable. Tinanong ni Gongju ang sekretary kung ipagkakanulo na naman ba siya tulad ng dati. Lumabas ang katotohanang sinabi ng sekretary sa boss ang lahat. Siya rin ang tumestigo laban kay Kang Jae sa korte noon. Ngunit ipinagtanggol pa rin siya ni Kang Jae. Kung hindi raw dahil sa tulong ng sekretary kahapon, siguradong nahuli na siya. Napaluha ang sekretary sa nakita niyang sinseridad ni Kang Jae. Hinabol siya ni Kang Jae upang kumbinsihin siyang tumulong muli. Naantig ang sekretary sa sinserong hangarin ni Kang Jae. Uminom siya ng alak upang makalimot sa nakaraan. Sa sandaling iyon, pumasok ang boss. Ayaw ng boss na makipag-cooperate pa ang sekretary kay Jungwoo dahil malapit na raw siyang tanggalin ng chairman. Nang makauwi si Kang Jae, laking gulat niya nang makita si Noah sa loob ng bahay, kaya mabilis niya itong hinila palabas upang hindi mahuli. Ngunit bago sila makalayo, nakita sila ng biyenan ni Kang Jae. Agad niyang inakay si Noah palayo sa bahay nila. Nagsinungaling siya at sinabing may diferensya sa pag-iisip ang mga magulang ni Aaron kaya ayaw tumanggap ng bisita. Samantala, nakatayo si Aaron sa labas ng pintuan, naghihintay sa pagbalik ng kanyang ina. Ayaw na ni Aaron na ipagpatuloy pa ng kanyang ina ang pagpapanggap bilang estudyante. Pagpasok pa lang ni Kang Jae sa bahay, naghihintay na ang kanyang biyenan upang tanungin kung sino ang lalaking kasama niya. Ipinaliwanag ni Aaron na yon ay ang homeroom teacher, kaya pansamantalang nakaligtas si Kang Jae sa hinala ng biyenan niya. Kinabukasan, nagtungo muli si Aaron sa silid aklatan upang hanapin ang lihim na pasukan. Biglang lumitaw si Bokdong at pinigilan siya. Sinabi nito kay Aaron na kalimutan na ang lahat. Nadismaya si Aaron dahil inakala niyang kaibigan niya si Bokdong, pero ginawa lang ito ni Bokdong upang protektahan siya. Ibinunyag ni Bokdong na hindi kusa ang pag-alis ng kaibigan ni Aaron sa mundong ito. Dahil sa sobrang kuryosidad ni Aaron, kaya namatay nang hindi makatarungan ang kanyang matalik na kaibigan. Sa galit, sinampal ni Aaron si Bokdong at umalis. Samantala, muli na namang dinala ng tauhan ang sekretary upang makipagkita kay Kang Jae. Inilahad ni Kang Jae sa kanya ang totoo tungkol kay Jungwoo na siya ang gumahasa sa matalik na kaibigan ni Aaron at pinatay ito upang patahimikin. Hindi makapaniwala ang sekretary sa mga sinabi ni Kang Jae dahil lahat sa kanilang grupo ay sumusuporta kay Jungwoo. Dinala niya ang kanyang mga hinala kay Jungwoo ngunit mas pinili pa rin niyang maniwala rito. Hindi niya alam na natuklasan na ng chairman si Aaron. Nabukas ang kanyang secret safe. Kinabukasan, inimbitahan ni Noah ang tagapangalaga ng estudyante. Habang nagkakaroon ng pagpupulong sa paaralan, diretsahang tinanong ni Kang Jae si Bokdong kung siya nga ba ang totoong salarin sa kaso. Malungkot na sinabi ni Bokdong na hindi. Sa sandaling iyon, dumating ang boss. Galit siyang sinipa si Bokdong sa binti dahil sa gulong idinulot nito. Nagtago si Kang Jae sa ilalim ng mesa at nakita ang lahat. Upang makahanap ng ebidensya laban kay Jungwoo, humingi si Kang Jae ng tulong kay Gongju. Sinundan nila ang bawat kilos ni Jungwoo. Nagulat si Jungwoo nang biglang dumating si Kang Jae sa bahay niya sa ganoong oras. Nakaabang na sa basement ang mga tauhan ni Gongju. Sinadya ni Kang Jae na akitin si Jungwoo.
Akala ni Jungwoo na may gusto sa kanya si Kang Jae, kaya agad siyang nagpakita ng interes. Upang mas lalong akitin ang masamang lalaking ito, sinadyang ibuhos ni Kang Jae ang kape sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, sinadya ni Gong Joo na magdulot ng aksidente gamit ang kanyang sasakyan sa ibaba. Galit na bumaba si Jungwoo upang tingnan kung sino ang napakawalang ingat. Sinamantala ito ni Kang Jae para halughugin ang silid at humanap ng ebidensya. Bigla siyang nakakita ng isang kahina-hinalang pakete. Maingat itong binuksan ni Kang Jae upang basahin ang laman. Laking gulat niya nang makita na ito ay isang pregnancy test. Iyon pala, ang pagbubuntis ng matalik na kaibigan ni Eran ay si Jungwoo ang dahilan. Sa sandaling iyon, bumalik si Jungwoo sa silid. Natakot si Kang Jae nang marinig niyang bumukas ang pinto. Bago pa makapasok si Jungwoo, biglang dumating si Noah. Sinabi ni Noah na nakalimutan niyang ibigay ang mga dokumento kay Jungwoo. Sinamantala ni Kang Jae ang pagkakataon para mabilis na tumakas. Laking gulat ni Noah nang makita ang estudyante niya sa lugar na yon. Masamang tumitig si Noah kay Jungwoo at agad na hinabol si Kang Jae. Nang makita niyang tila hindi matatag ang pag-iisip ni Kang Jae, lalo siyang nabahala. Nagmadaling umuwi si Kang Jae upang kumpirmahin ang lahat kay Eran. Nagulat si Eran nang malaman ng kanyang ina na buntis ang kanyang matalik na kaibigan. Posibleng ito ang dahilan kung bakit siya namatay. Inilahad ni Eran na ang kanyang kaibigan ay isang batang palaging nag-iisa. Noong panahong iyon, niloko siya ni Jungwoo. Pero nang magsawa na ito, nagsimula siyang awayin ang kaibigan. Inutusan niya si Bokdong na lagi itong guluhin para mapilitan itong lumipat ng paaralan. Nakiusap si Eran na panatilihin na lang ni Kang Jae ang lihim. Natatakot siyang mapahamak ang kanyang ina kung lalabanan nito si Jungwoo. Samantala, binuksan ni Jungwoo ang pakete upang tingnan ang laman. Gulat na gulat siya nang makita ang pregnancy test at isang liham na may pagbabanta. Pagkatapos noon, nagtungo si Kang Jae upang makipagkita sa mga magulang ng biktima. Isiniwalat niyang si Jungwoo ang ama ng ipinagbubuntis ng kanilang anak. Labis na nasaktan ang ina sa narinig. Pero dahil wala na ang kanilang anak, ayaw na rin niyang idamay pa ito sa kahihiyan at pagdurusa. Bilang isang ina, naunawaan ni Kang Jae ang pinagdaraanan ng babae, kaya't nangakong siya na mismo ang mag-imbestiga sa kaso. Kinabukasan sa paaralan, tinawag ni Jungwoo si Eran para kausapin ng pribado. May pasaring siyang alam na niya ang lahat. Hinala niya, alam na rin ni Eran ang tungkol sa pagbubuntis. Binalaan niya si Eran na huwag makialam at manatili sa kanyang lugar. Sa araw din yon, dumalaw ang chairman sa paaralan. Galit na galit siya nang mabalitaang may nanakit sa kanyang anak. Ngunit nang malaman niyang babae ang nakasuntok dito, ibinuhos niya ang kanyang galit sa pamunuan ng paaralan. Naiinis si Kang Jae sa kayabangan ng chairman. Pagkatapos noon, nagtalumpati ito ng halos isang oras. Pinilit niyang tumayo sa ilalim ng araw ang lahat ng estudyante habang pinakikinggan siya. Marami sa kanila ang hinimatay dahil sa init. Pagkatapos ng pampublikong parusa, nagtungo ang chairman sa secret storage room. Doon siya nag-alinlangan kung makikipag-alyansa pa ba siya kay Jungwoo. Samantala, akala ng class president ay anak siya ng chairman, kaya't masyado siyang mayabang. Sa oras ng pananghalian, habang nakapila ang mga estudyante, walang hiya niyang siningitan si Kang Jae para manggulo. Nang sabihan siyang pumila ng maayos, galit niyang ibinagsak ang tray ng pagkain. Galit na galit si Kang Jae at muntik na siyang saktan. Pero agad siyang pinalibutan ng mga alipors ng class president. Nagbanta silang isusumbong si Kang Jae para mapatalsik ito. Kaya't matiising umalis na lamang ang mag-ina bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit hindi lang sa paaralan sila pinapahirapan, pati ang ama ni Eran ay kinakalaban na rin. Itinalaga lamang siya upang gawing panakip-butas. Kapag may nangyaring masama, si ama ni Eran ang mananagot. Inutusan ni Jungwoo ang kanyang tauhan na bantayang mabuti si Eran. Kung kinakailangan, patayin siya. Naiinis ang tauhan dahil sa kanya na naman nauwi ang lahat. Samantala, sinusubukan ni Kang Jae na pasukin ang bahay ni Jungwoo. Sa tulong ng mga tauhan ni Kang Joo, na-disable nila ang kamera at nabuksan ang lock. Agad na nagsiyasat si Kang Jae sa bawat sulok ng bahay. Lumilipas ang oras kaya't nagsimulang kabahan si Kang Joo. Bigla na lang dumating si Jungwoo at ang secretary. Agad na ipinaalam ni Kang Joo kay Kang Jae ang sitwasyon. Nagmadaling sinuri ni Kang Jae ang basurahan bago umatras. Hindi nakita ng mga tauhan sa labas na nakatakas na si Kang Jae, kaya't sumugod sila upang tumulong. Sinubukan nilang pigilan si Jungwoo na makapasok sa bahay. Tanging ang sekretary lamang ang unang pumasok. Laking gulat niya nang makita si Kang Jae sa loob. Sumenya si Kang Jae na manahimik siya. Sa mga sandaling iyon, pumasok na rin si Jungwoo. Gayunman, hindi nagsumbong ang sekretary tungkol sa pagkakadiskubre kay Kang Jae. Tinulungan pa nga niyang makatakas ito ng ligtas. Pagkatapos maligo ni Jungwoo, sinundan ng sekretary si Kang Jae at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sabi ni Kang Jae, malupit na tao si Jungwoo. Pero kahit ganoon, ayaw pa ring paniwalaan ng sekretary ang kanyang mga sinabi. Dahil sa pakiramdam niyang hindi na mababago ang isip ng sekretary, nagpaalam na lang si Kang Jae at umalis. Habang malungkot siyang naglalakad pa uwi dahil bigo sa paghahanap ng ebidensya, dumating sina Kang Joo at ang kanyang mga tauhan na may magandang balita. Matapos hukayin ang basura sa buong gusali, natagpuan nila ang itinapong pakete. Niyakap ni Kang Jae ang matalik niyang kaibigan sa tuwa. Dahil sobrang tutok niya sa investigasyon, napabayaan ni Kang Jae ang kanyang pamilya. Nagsimulang maghinala ang kanyang biyenan. Dahil sa pag-aalala at kabado niyang kilos, inisip ng biyenan na may kalaguyo si Kang Jae. Sa gitna ng komprontasyon, aksidenteng nakita ng kanyang biyenan ang pregnancy test. Nagmadaling pinulot ni Kang Jae ang kanyang mga gamit at nagtungo sa istasyon ng pulis. Dala niya ang ebidensya upang isumbong si Jungwoo. Agad na nagtungo ang mga pulis sa paaralan upang arestuhin si Jungwoo at dalhin siya sa presinto para imbestigahan. Laking gulat ito ng mga guro at estudyante sa paaralan.
Nakumpirma na ang sanggol sa sinapupunan ng matalik na kaibigan ni Aaron ay kay Jungwoo nga. Naiulat ito sa kalihim ng edukasyon. Galit na galit itong nag-utos na itago ang insidente at ipinatawag si Jungwoo upang harapin siya. Lalong uminit ang ulo ng kalihim nang malaman ang mga kaguluhang dulot ni Jungwoo. Pinagsisihan niyang hindi niya ito nasupil noon pa. Masaya si Kang Jae na naipakulong na niya si Jungwoo. Hindi niya alam na palihim siyang sinundan ng kanyang biyenan papunta sa paaralan. Galit na galit ang kanyang biyenan nang malamang nagpapanggap siyang estudyante. Kumalat agad sa buong klase ang balita na pinauwi si Kang Jae ng kanyang ina. Nagdahilan si Kang Jae na tinutulungan lamang niya ang kanyang anak sa isang psychological treatment kaya siya naroon. Pero wala itong pakialam ang kanyang biyenan. Nagbanta ito na isisiwalat ang lahat sa publiko. Nagmakaawa si Kang Jae na bigyan pa siya ng kaunting panahon. Nangako siyang agad-agad siyang mag-aayos ng mga papeles para huminto sa pag-aaral. Pumayag ang kanyang biyenan sa kondisyon ni Kang Jae, kaya't dali-dali siyang bumalik sa paaralan at doon niya nalaman na pinalaya na si Jungwoo. Lumabas na anak pala ito ng ministro sa labas. Dahil dito, tinakot ni Jungwoo ang ministro na sundin ang lahat ng kanyang gusto. Kung hindi, sisirain niya ang political career nito. Galit na galit si Kang Jae at agad nagtungo sa istasyon ng pulis upang humingi ng paliwanag. Ngunit nang suriin nila ang security camera, napag-alamang nabura na ang ebidensya noong isinumite ito ni Kang Jae. Malungkot siyang bumalik sa paaralan. Samantala, pumasok na si Jungwoo sa silid kung saan naroon si Aaron. Pero dahil walang tao roon, nagtungo siya sa library. Nabalisa si Kang Jae na baka mapahamak ang kanyang anak, kaya bumalik siya para hanapin ito. Naabutan na ni Jungwoo si Aaron. Pinaghinalaan niyang si Aaron ang nagsumbong sa kanya. Tumawa ng malakas si Jungwoo at nagbantang may mangyayari kay Aaron. Pero binigyan pa rin niya ito ng huling pagkakataon. Kung mananahimik ito, ayos lang ang lahat. Hindi niya inaasahan na narinig ni Noah ang lahat. Lumapit si Noah kay Jungwoo na puno ng galit at tinanong kung bakit niya sinasabi iyon sa mga estudyante. Sagot ni Jungwoo, tinuturuan lang daw niya ang mga bata. Sa mga sandaling iyon, natagpuan na rin ni Kang Jae ang kanyang anak. Agad niyang niyakap si Aaron. Lalong lumalala ang sitwasyon. Gusto nang protektahan ni Aaron ang kanyang ina, kaya pumayag siyang tapusin na ang lahat. Naisip ni Kang Jae na siguradong tinakot ni Jungwoo ang kanyang anak. Maganda ang takbo ng karera ni Jungwoo ngayon. Dahil sa suporta ng makapangyarihang chairman, malakas ang impluensya niya sa paaralan. Pero hindi alam ni Jungwoo na isa lang pala siyang kasangga na ginagamit lang. Tinanong ng ministro ang chairman kung kailan matatapos ang bagong gusali. Pwede siyang tanggalin ng chairman anumang oras. Alam ni Kang Jae na kung gusto niyang tuluyang mapatalsik si Jungwoo, kailangan niyang bantayan ang bahay ng chairman. Inutusan ni Gongju ang kanyang mga tauhan na magpanggap bilang mga empleyado at pumasok sa bahay ng chairman. Naglagay sila ng mga nakatagong kamera sa paligid ng bahay. Dahil sa sobrang tutok ni Kang Jae sa investigasyon, nakalimutan na niya ang iba pang mahalagang bagay. Paulit-ulit na tinatanong ng biyenan ni Kang Jae kung naisumite na ba niya ang kanyang application para huminto sa pag-aaral. Bukod pa rito, balak pa nitong pumunta sa paaralan upang manggulo. Sa mga sandaling iyon, dumating ang mahina ang loob na asawa ni Kang Jae. Dali-daling tinakpan ni Kang Jae ang bibig ng kanyang biyenan upang hindi mabunyag ang kanyang lihim. Para mapanatiling lihim ang lahat, nilibre niya ito ng isang masaganang hapunan. Dahil doon, nagawa pa rin niyang magpanggap bilang estudyante. Kinabukasan, nakapasok pa rin si Kang Jae sa paaralan. Nagulat si Aaron na hindi siya sinunod ng kanyang ina. Pero ginagawa ito ni Kang Jae para sa kaligtasan ni Aaron. Sa mga oras din iyon, kumalat ang chismis sa buong paaralan na ampon daw si Kang Jae. Maraming estudyante ang naawa sa kanyang kalagayan. Para mapataas ang kalidad ng edukasyon, nagpatupad ng bagong patakaran ang paaralan. Ang mga magagaling na estudyante ay ipapartner, habang ang mga karaniwan ay paupuin sa likod. Parang sinadya ang naging ayos dahil tuwang-tuwa ang class monitor na maupo sa tabi ng diyosa niyang si Aaron. Samantala, ang huling dalawang upuan sa klase ay para kina Bokdong at Kang Jae. Hindi lang sa upuan kundi pati sa istruktura ng pagsusulit, marami ang nadismaya. Mga senior na sila. Itinuro pa ng class monitor ang mga estudyanteng nakaupo sa likod bilang mga pasaway. Nainis si Kang Jae sa ganitong sistema. Sa parehong oras, ang mahina niyang asawa ay nagtatrabaho para kay Jungwoo. Ginamit siya ni Jungwoo upang alamin ang lagay ni Aaron. Dahil nasa eskwelahan ng kanyang anak ang lalaki, dumiretso siya sa klase nito upang bisitahin ito. Nataranta si Kang Jae nang biglang dumating ang kanyang asawa. Dali-dali siyang gumapang sa sahig upang makaiwas at hindi siya makita. Mabuti na lamang at hinila ni Aaron palabas ang kanyang usisero at walang alam na ama bago pa mabunyag ang lahat. Maging ang mga susunod na klase ay naging maayos naman. Ikinatuwa ni Kang Jae ang makitang namamayagpag ang kanyang anak. Nakita niya kung gaano kasipag mag-aral si Aaron at nakaramdam siya ng kaunting saya. Ngunit bigla na lang tinakpan ni Aaron ang kanyang mukha at tumakbo palabas ng silid, kaya't nag-alala si Kang Jae. Agad niya itong sinundan at nakita niyang dinudugo ang ilong ng anak. Nais ni Kang Jae na umuwi na muna si Aaron para magpahinga pero tumanggi ito. Bukas na kasi ang kanilang final exams at ayaw ni Aaron na mawalan ng focus. Pagkasabi noon, bumalik na ito agad sa klase. Sumunod si Kang Jae at sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niyang may kahina-hinalang kilos ang mga tauhan ng chairman. Dahil sa pag-uusisa, sinundan niya ito at natuklasan ang lihim na taguan ng class monitor. Hawak nito ang tambak ng test papers para sa pagsusulit kinabukasan. Bilang anak ng chairman, may pribilehyo itong malaman ng maaga ang mga tanong. Sa sandaling iyon, pumasok si Kang Jae at malamig na tinanong kung ano ang hawak nila. Natakot ang mga estudyante at agad na itinago ang mga test papers sa likod ng kanilang mga katawan. Galit na galit si Kang Jae at sinunggaban ang isa sa mga test papers upang tingnan ito.
Hindi inakala ni Kang Jie na ganoon kabababa ang ugali ng mga estudyanteng iyon. Mayabang na inutusan ng class monitor ang kanyang mga tauhan na bawiin ang papel. Kapag may ibang nakaalam, tiyak nagugulo ang lahat. Sinubukan ni Kang Jie na kunin ang ebidensya pero itinulak siya ng isa sa kanila. Napabagsak siya at naipit sa ilalim ng mabibigat na bagay. Sa kabila ng sakit, galit niyang kinuha ang natitirang piraso ng test paper at agad na nagpunta kay Noah. Nag-aalala si Noah nang makita ang estudyanteng may sugat. Ibinunyag ni Kang Jie na nag-leak ang pagsusulit para sa kinabukasan. Nabigla si Noah nang makita ang papel na hawak ni Kang Jie. Tinanong ni Noah kung sino-sino ang may alam tungkol dito. Inamin ni Kang Jie na ang class monitor ang punot dulo ng lahat. Nangako si Noah na paimbestigahan niya ito ng masinsinan. Pagbalik ni Kang Jie, nadatnan niyang patuloy pa ring nag-aaral ang anak para sa exam, hinimok niya itong magpahinga. Kumpiyansa si Kang Jie nang sabihing walang magiging pagsusulit kinabukasan dahil nga nag-leak na ito. Alam ni Aaron na may kinalaman ang class monitor sa nangyari. Ngunit dahil sa layunin niyang maging top 1, determinado pa rin siyang magpuyat at mag-aral. At gaya ng inaasahan, kinabukasan ay itinuloy pa rin ng paaralan ang pagsusulit. Lito at gulat si Kang Jie kaya tinanong niya ang guro kung bakit hindi ipinagpaliban ang exam kahit nalantad na ito. Galit siyang nagpunta sa opisina ng principal para umangal. Ngunit sinabi ng principal na hindi sapat ang ebidensyang iyon. Ayon sa kanya, lumang exam daw iyon mula noong nakaraang taon. Walang nagawa si Kang Jie sa harap ng pagtanggi ng principal. Humiling siyang ipatawag ang mga kasabwat ng class monitor para magsalita. Ngunit sadyang tinakpan ang katotohanan at sinisi pa si Kang Jie. Labis siyang nainis sa mga batang marunong magsinungaling. Lumabas na ang resulta ng final exams. Nakatingin si Aaron sa scoreboard na puno ng pagkadismaya. Kahit gaano pa siya kasipag sa pag-aaral, hindi pa rin siya ang nanguna. Lahat ng pinaghirapan niya ay nauwi sa wala dahil sa mga nandaya. Lubhang ikinagalit ito ni Noah. Paanong nagawang gawin ng isang guro ang ganitong kalokohan? Kaya kinausap ni Noah ng pribado ang principal upang alamin ang totoo. Lumabas na tinanggap nito ang suhol kapalit ng pagbibigay ng test paper sa class monitor. Ngunit iginiit ng principal na kaya rin naman napunta si Noah sa paaralan ay dahil sa impluwensya ng kanyang ama. Natigilan si Noah sa nalaman niyang katotohanan. Hindi na matiis ni Kang Jie ang nakikitang kawalang katarungan. Kaya't gumawa siya ng sulat ng reklamo para sa Minister of Education. Nagulat ang ministro nang mabasa ang liham na ipinadala ni Kang Jie. Agad niyang tinanong kung totoo ang lahat ng nakasaad. Kinumpirma ni Kang Jie na lahat ay pawang katotohanan. Nais niyang humingi ng tulong upang hindi na maulit pa ang ganitong pangyayari. Galit na galit ang ministro at bitbit ang sulat ng reklamo, agad siyang nagpunta sa chairman. Inutusan niya itong tapusin ang usaping ito sa anumang paraan, kahit pa may kailangang patayin o gawin pang mas malala. Ang pagpupulong na iyon ay naitala ng isang nakatagong kamera. Galit na galit si Kang Jie nang makita niyang magkakampi pala ang dalawang iyon. Pagkaalis ng ministro, agad na nagtungo sina Jungwoo at ang sekretary sa bahay ng chairman. Ibinato ng chairman ang liham sa harapan ni Jungwoo at inutusan siyang hanapin ang taong nagpadala ng sumbong sa loob ng 3 araw. Agad namang yumuko si Jungwoo at tinanggap ang utos. Naisa nang kausapin ni Kang Jie ang sekretary upang linawin ang lahat. Ngunit pinigilan siya ni Gongju. Ang sekretary rin kasi ang nagtaksil sa kanila noon. Kapag pinuntahan siya ni Kang Jie, tiyak na mabubunyag na siya ang nagpadala ng sulat ng sumbong. Hindi pa tapos ang problema sa labas ng paaralan. Pag-uwi ni Kang Jie, pinagalitan din siya ng kanyang biyenan. Dahil hindi siya inalagaan ng maayos, sinadya ng biyenan ni Kang Jie na ibunyag na pumapasok siya sa paaralan. Dumating naman ang asawa ni Kang Jie at tinanong siya kung ano ang pinag-aaralan niya. Agad na sumagot si Kang Jie na nag-aaral siya ng housekeeping. Tiningnan siya ng biyenan niya na may pagtataka, ngunit mapangahas itong nagsinungaling din. Hindi lang sa pamilya ni Kang Jie may problema. Sa panig ni Noah, tinanong niya ang kanyang ama kung bakit ginawa nito iyon sa kanya. Nagulat ang judge nang malaman ni Noah ang tungkol sa suhulan upang makapasok siya bilang guro. Labis itong nakaapekto sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Kinabukasan, muling pumasok sa paaralan sina Kang Jie at Aaron. Maaga pa lang ay hinarang na sila ni Jungwoo at pinahirapan. Nagkunwari siyang mabait at kinausap si Aaron. Nainis si Kang Jie sa pakitang taong ugali ni Jungwoo. Ayaw ni Aaron na malagay sa panganib ang kanyang ina, kaya pinigilan niya ito at sinabing huwag nang kumilos. Sa mga sandaling iyon, tinawag ni Bokdong si Kang Jie upang kausapin ng pribado. Nais niyang ayusin ulit ni Kang Jie ang kanyang sintas ng sapatos tulad ng dati. Hindi alam ni Kang Jie kung ano ang binabalak niya, pero ginawa pa rin niya ito. Maingat niyang pinayuhan si Bokdong na isiwalat ang masasamang utos ni Jungwoo. Biglang tinanong ni Bokdong kung gusto ba siya ni Kang Jie. Nabigla si Kang Jie sa maling akala ng binata. Ngunit biglang may pamilyar na boses na narinig. Agad na hinila ni Kang Jie si Bokdong at nagtago sila sa isang sulok. Lumabas na ang asawa pala ni Kang Jie ay nagsusuri ng gusali sa construction site. Sa kasamaang palad, habang nagpapanggap si Kang Jie bilang estudyante, nakita siya ng kanyang asawa. Dahil nakita ni Bokdong na tila may tensyon sa pagitan ng mag-asawa, inakala niya na masama ang intensyon ng asawa ni Kang Jie. Lalong lumalim ang hindi pagkakaunawaan. Bago pa man sila makapagpaliwanag, dumating na ang boss. Agad na sumunod ang asawa ni Kang Jie sa kanyang boss, kaya pansamantalang nakahinga ng maluwag si Kang Jie. Ngunit pagpasok niya sa silid-aralan, napansin niyang kakaiba ang kilos ni Noah. Hinila niya ito papunta sa infirmary upang alagaan. Nang makita ni Noah kung paano siya inaalagaan ni Kang Jie, lalo niyang na-miss ang kanyang ama. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Maingat siyang pinatahan ni Kang Jie. Kinagabihan, kinausap ni Kang Jie si Gongju. Ipinahanap niya ang tungkol sa proyektong konstruksyon sa paaralan. Natatakot si Kang Jie na baka may masama sa proyektong iyon. Dumating bigla ang sekretary upang kausapin sila.
Nais sanang tanungin ni Kang Jia kung bakit sumusunod ang sekretary kay Jongwoo. Bigla na lang naghubad ng pangitaas ang sekretary. Nagulat si Kang Jia nang makita ang buong katawan nito na puno ng pasa at sugat. Iyon daw ang naging kapalit ng paglilingkod niya sa chairman. Hinikayat ni Kang Jia ang sekretary na makipagtulungan sa kanya. Kapag nagbigay ng pahayag ang sekretary, maaari nilang mahuli ang mga salarin. Ngunit pinayuhan siya ng sekretary na lumayo na lang sa paaralan bago pa siya mapahamak. Gaya ng hula ng sekretary, dumating ang sulat ng sumbong sa kamay ng boss. Inutusan ni Jongwoo na hanapin at patayin ang taong nagsumbong. Naalala ng boss ang nangyari sa rooftop, si Jongwoo ang nagtulak sa matalik na kaibigan ni Aaron. Ngayon, gusto na naman niyang pumatay ng isa pa. Hindi alam ni Jongwoo na ang cellphone ng kaibigan ni Aaron ay napulot ng boss. Kinabukasan, muling nagsuot ng uniforme si Kang Jia at pumasok sa paaralan. Kahit tinutulan ng kanyang asawa at biyenan, determinado si Kang Jia na imbestigahan ang kaso. Galit na galit ang kanyang biyenan at inutusan siyang mag-impake at umalis kasama ang anak. Pinigil ni Kang Jia ang kanyang galit. Ang bahay na iyon ay itinayo gamit ang pera nilang mag-asawa. Kaya kung may kailangang umalis, dapat ang kanyang biyenan. Sawang-sawa na siya sa kahinaan ng kanyang asawa. Agad siyang umalis patungong paaralan kasama si Aaron. Sa sobrang galit, nagtungo rin sa paaralan ang biyenan ni Kang Jia upang isumbong siya. Nag-aalala ang mga guro nang may dumating upang manggulo. Ipinagpilitan ang biyenan ni Kang Jia na agad siyang paalisin sa eskwelahan. Subalit hindi nila siya matagpuan dahil peke ang pangalang ginamit ni Kang Jia. Tinawagan ni Kang Jia ang kanyang asawa sa labas ng faculty room upang humingi ng tulong pero hindi pa rin ito dumating. Kaya dali-daling pumasok si Aaron sa faculty room upang ilihis ang atensyon ng lahat. Ipinaliwanag ni Aaron na nalilito lang ang kanyang lola. Palagi raw nitong naiisip na may anak siyang nagngangalang Kang Jia. Dumating naman agad ang asawa ni Kang Jia at hinila ang kanyang inapaalis. Dahil natakot na mawala ng trabaho ang anak, napilitan siyang umarte bilang isang ulyaning matanda. Kinagabihan, natunto ng boss ang taguan ni Gongju. Inutusan niya ang isa niyang tauhan na bugbugin ito upang malaman kung bakit lumabas ang pangalan niya sa reklamo. Gaano man kalupit ang pananakit sa tauhan, hindi pa rin ito isinumbong si Kang Jia. Galit na umalis ang boss at nagbantang babalik siya sa susunod. Samantala, ibinigay ng mahinang asawa ni Kang Jia ang mga papeles ng diborsyo sa kanya. Kung hindi siya titigil sa pag-aaral, tuluyan na silang maghihiwalay. Galit na pinunit ni Kang Jia ang mga papeles ng diborsyo. Sa sandaling iyon, may dumating na tawag. Iniulat ni Gongju na nabunyag na ang kanyang mga tauhan. Agad na nagmadali si Kang Jia papunta sa paaralan upang hanapin ang reklamo. Bago pa man niya makita ang ebidensya, dumating na si Jongwoo. Inuutusan niya ang kanyang boss na tuluyan ng patahimikin si Aaron. Kasabay nito, nagsimulang magduda si Aaron nang makita niyang naroon ang boss. Sinabi nitong siya raw ang boss ng ama ni Aaron. Nang maramdaman ang banta, agad na tumakbo si Aaron pero nahuli siya ng boss. Kinuha nito ang kanyang telepono upang tawagan si Kang Jia. Pagkaalis ni Kang Jia, biglang dumating ang isang mensahe. Kinabahan siya nang makita kung sino ang nagpadala nito, ang boss. Agad siyang nagtungo sa lugar ng tagpuan upang iligtas ang kanyang anak. Si Aaron ay nakakulong na sa isang abandonadong gusali. Dumating na ang oras ng tagpuan at laking gulat ng boss nang si Kang Jia ang humarap sa kanya. Kalma siyang naglakad palampas sa boss at dumiretso sa kanyang anak. Inakap ni Kang Jia ang anak at pinakalma ito. Nalilito ang boss at tinanong kung bakit naroon si Kang Jia. Matatag na sinabi ni Kang Jia na siya ang ina ng batang iyon. Tinanong ng boss si Aaron kung totoong anak nga siya ni Kang Jia. Sinabihan siya ni Kang Jia na tigilan na ang kalokohang iniisip. Dati inakala niyang kaya pa niyang baguhin ito pero ngayon nakita niyang lalo lamang itong naging masama. Kung buhay pa ang nakababata niyang kapatid, siguradong masisira ang puso nito. Tuluyang nabaliw ang boss nang banggitin ang tungkol sa kapatid. Galit itong sumugod para saktan si Kang Jia. Hinugot ni Kang Jia ang patalim mula sa kanyang katawan at itinapat dito. Pero dahil sa lakas ng boss, naagaw niya ito. Nang malapit na siyang saksakin, biglang dumating si Noah upang pumagitna. Lumabas na si Bokdong pala ang nagsabi kay Noah ng lugar na madalas puntahan ng boss. Tuluyan nang nagwala ang boss at binugbog si Noah. Mabilis na sumigaw si Kang Jia at sinunggaban ang mga braso ng boss upang ito ipigilan. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para mapigilan ito. Nang makita ang panganib, mabilis na tumakbo si Noah upang sagipin si Kang Jia. Galit na sinaksak siya ng boss nang walang pag-atubili. Natakot si Kang Jia at agad na niyakap si Noah na nakahandusay sa sahig. Doon lamang natauhan ng boss. Bumalik sa kanyang isipan ang masakit na alaala ng kanyang kapatid. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Isang saksak lang naman yon, hindi raw mamamatay si Noah. Agad siyang tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Dumating rin si Gongju sa mga oras na yon. Dali-dali nilang dinala si Noah pauwi para gamutin. Sa kabutihang palad, hindi malalim ang sugat. Matapos tahiin, unti-unting bumuti ang lagay ni Noah. Ngunit si Aaron, matapos ang lahat ng nangyari, ay nawalan na ng tiwala sa kanyang ina. Tinanong niya si Gongju kung nakapatay na ba ng tao ang kanyang ina noon. Agad na ipinaliwanag ni Gongju na isa lamang iyong malaking pagkakaintindihan. Ang mga salitang binitiwan ni Kang Jia sa harap ng boss ang naging dahilan kung bakit napag-isip ni Aaron na baka ang boss ang tunay niyang ama. Sa wakas, nagkamalay na si Noah. Ang una niyang tinanong ay ang kalagayan ng estudyante. Naantig si Kang Jia sa pag-aalala ni Noah sa kanya. Para kay Kang Jia, isa siyang mabuting guro. Nang medyo gumaan na ang pakiramdam ni Noah, nakatayo na siya at umuwi. Bumalik si Gongju matapos niyang ihatid pauwi si Aaron. Nakiusap si Kang Jia sa kaibigan na tulungan siyang imbestigahan ng chairman. Ngayong nalaman na ng boss ang kanyang tunay na pagkatao, mas naging delikado ang pagpasok niya sa paaralan. Pero wala pa rin siyang balak sumuko. Kinabukasan, muli siyang pumasok sa paaralan kasama ang anak.
Gayunman, ayaw na siyang kausapin ni Eran. Bigla na lang hinarang ng asawa ni Kang Jie ang kanyang daraanan at pilit siyang inilayo. Malungkot niyang sinabi na may kailangan siyang gawin kaya huwag na itong makialam. Sa kasamaang palad, nakita ito ni Bokdong. Galit siyang sumugod at sinunggaban sa liig ang asawa ni Kang Jie at isinandal ito sa pader. Mariing binalaan ni Bokdong na huwag na itong lalapit kay Kang Jie kailanman. Binugbog ni Bokdong ang asawa ni Kang Jie bilang babala. Pagkatapos nito, agad niyang hinanap si Kang Jie at nadatnan niya itong tinutulungan si Noah sa sugat nito. Nakaramdam ng selos si Bokdong kaya hinila niya si Kang Jie palayo. Binalaan niya si Kang Jie na nakakatakot ang mundong ginagalawan nila. Pagdating sa isang construction site, tumawag ang boss sa asawa ni Kang Jie. Inis na inis ito at tinanong kung si Eran ba ay tunay nilang anak. Nagulat ang asawa ni Kang Jie sa personal na tanong pero inamin niya ring ampon lang si Eran. Si Kang Jie raw ang nag-uwi sa bata. Sinabi ng boss na dapat ay dalhin na lang sa ibang bansa ang kanyang mag-ina. Pero hindi pa rin maunawaan ng asawa ni Kang Jie ang ibig sabihin ng boss. Kinagabihan, pagkatapos ng klase, sinundan ni Bokdong si Kang Jie papunta sa bar. Galit itong pumasok at gumawa ng gulo, binugbog ang karamihan sa mga tauhan ng bar. Hindi makagalaw si Kang Jie habang pinapanood si Bokdong na nagwawala. Akala pala nito ay nagtatrabaho siya bilang isang prosti. Tuwang-tuwa naman si Gongju nang makita ang binata na sinugod si Kang Jie sa bar. Sa wakas, kumalma rin si Bokdong. Nang makita yon, agad na nagsabi si Gongju na dapat na itong manatili at maging manugang ng pamilya. Tinapunan siya ni Kang Jie ng tingin bilang hudyat na huwag magsalita at umakto na lang na parang normal si Bokdong. Unti-unting lumalapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. Bigla na lang isinandal ni Bokdong si Kang Jie sa pader. Tinanong niya kung gusto ba siya nito. Bago pa man makasagot si Kang Jie, nahiyang tumakbo palayo si Bokdong. Ni hindi niya inasahang magiging ganon siya katapang. Masaya siyang pumasok sa bahay at nadatnan ang boss ng lasing. Sa kalasingan ng boss, inakala niyang nakita niya ang namayapan niyang nakababatang kapatid. Pero nang tumingin siyang muli sa harapan niya, si Bokdong lang pala yon. Galit na galit niyang inihagis ang lata ng beer kay Bokdong. Malungkot na umalis si Bokdong mula sa bahay. Habang naghihintay siya ng elevator, aksidente niyang nakasalubong si Eran. Tinanong niya kung bakit naroon si Eran. Ganoon din ang pagkagulat ni Eran nang malamang kasama niya ang boss. Sa sandaling yon, dumating din ang secretary. Gusto sanang pumasok ni Eran upang makipag-usap pero pinigilan siya ni Bokdong. Ngunit dahil sa matibay na paninindigan ni Eran, napilitan si Bokdong na buksan ang pinto at papasukin siya. Nakinig ang dalawa sa usapan ng boss. Nais ng sekretary na palayasin si Kang Jie mula sa paralan. Aksidenteng nakalikha ng ingay si Eran na agad namang ikinabahala ng boss. Lumapit ito ng malamig at malamig ang titig, ngunit si Bokdong lamang ang nakita niya. Agad na itinago ni Bokdong si Eran sa likuran niya. Matapos makaligtas sa kapahamakan, dali-dali silang lumabas upang makapag-usap. Tinanong ni Eran kung sila ba ang pumatay sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit pinayuhan siya ni Bokdong na huwag nang makialam o baka magsisi siya sa bandang huli. Kinabukasan, dumalaw si Kang Jie kay Noah. Nakaramdam siya ng matinding konsensya, lalo na't nagulat si Noah nang makita ang mga estudyanteng nag-aalaga sa kanya. Mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis ng bahay, si Kang Jie ang gumagawa ng lahat. Pumayag lang si Kang Jie na umuwi nang tawagan siya ni Gongju. Ngunit habang pauwi, hindi inaasahan ni Kang Jie na makasalubong ang judge. Nagtataka ito kung bakit siya naroon sa lugar na yon. Magalang siyang binati ni Kang Jie at mabilis na tumakbo palayo. Pumasok siya sa isang tea house upang imbestigahan ang tauhan ng ministro. Nagpanggap rin siyang isang mga awit upang akitin ito. Dahil sa taglay niyang ganda, agad na nakuha ni Kang Jie ang atensyon ng tauhan. Naibunyag nito ang lihim na may anak pala sa labas ang ministro. Ngunit hindi raw nito tiyak kung sino yon. Matapos makuha ang mahalagang impormasyon, dumating si Gongju upang tulungan si Kang Jie makatakas mula sa tauhan. Kinabukasan, inutusan ni Kang Jie ang mga estudyante na bumisita sa pamilya ni Jungwoo. Sa mga oras na yon, dumating ang malamig na boss. Galit na galit nitong sinugod si Kang Jie dahil hindi ito sumunod sa kanyang utos. Napadaan si Bokdong at aksidenteng narinig ang usapan. Kaya't dali-dali siyang sumugod upang pigilan ang boss. Bagamat takot, buong tapang pa rin niyang pinrotektahan si Kang Jie. Hindi lamang si Bokdong, kundi pati si Eran ay agad ding lumapit. Nang makita ng boss si Eran, bigla itong tumalikod at umalis. Hinila rin ng boss si Bokdong para singilin ito sa kanyang pagkakamali. Hindi pumasok sa klase si Bokdong buong araw. Kaya't nagtungo si Kang Jie sa bahay nito upang alamin ang nangyari. Pagdating doon, nadatnan niyang nakaupo si Bokdong sa silya matapos bugbugin. Paulit-ulit siyang tinawag ni Kang Jie, ngunit walang sumasagot. Kaya binasag ni Kang Jie ang kandado at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Nagulat si Bokdong nang makita si Kang Jie roon. Gusto niyang dalhin ang binata sa ospital. Sa sandaling iyon, dumating ang boss. Galit nitong sinabi kay Kang Jie na lumayo siya sa nakababata nitong kapatid. Malamig na sagot ni Kang Jie, matagal na itong patay. Biglang pumasok si Noah mula sa labas. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman ang tunay na pagkatao ni Kang Jie. Sa lahat ng panahong iyon, nilinlang lang siya nito. Pero kahit ganoon, pinrotektahan pa rin ni Noah ang kanyang estudyante. Gusto niyang isugod si Bokdong sa ospital, ngunit pinigilan siya ng boss. Iniutos nitong manatili si Bokdong sa kinaupuan nito. Galit na banta ni Noah na tatawagan na niya ang pulisya, ngunit hindi man lang natakot ang boss. Sa kasalukuyan, siya raw ang legal na tagapag-alaga ni Bokdong. Sumagot si Kang Jie na wala siyang karapatang gawin yon. Hinikayat niya si Bokdong na humanap ng paraan para makalaya. Ano man ang sabihin ng boss, pinili pa rin ni Bokdong na sundin si Kang Jie. Lumuhod siya at sinabing gusto niyang mabuhay sa sarili niyang paraan. Nagpasalamat si Bokdong sa lahat ng naitulong ng boss sa kanya.
Ang boss ang nagbigay sa kanya ng pagkain at tirahan, pero ngayon, gusto na niyang sumama kina Kang Jia. Walang nagawa ang boss kundi panoorin silang lumisan. Agad nilang isinugod si Bokdong sa ospital. Doon na inamin ni Kang Jia ang kanyang tunay na pagkatao, siya ang ina ni Eran. Upang maprotektahan ang anak, nagkunwari siyang estudyante. Hanggang ngayon, hirap pa ring paniwalaan ni Noah ang lahat ng iyon. Bakit kailangang magsuot ng uniforme ang isang ina para lang makapasok sa eskwela? Tanong ni Noah. Pinayuhan niya si Kang Jia na tumigil na bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit matatag na tumanggi si Kang Jia, kailangan pa raw niyang protektahan ang anak. Lahat ng iyon ay narinig ni Bokdong habang nakahiga sa kama. Galit siyang bumangon at tinanong si Kang Jia kung siya ba ay kasal. Hindi niya inaakalang sa lahat ng panahong iyon, umiibig siya sa isang babaeng may asawa na. Dahil sa matinding hiya, agad siyang umalis. Agad siyang sinundan ni Noah at dinala pa uwi. Sa bahay, tinanong ni Noah ang kanyang ama tungkol sa lumang kaso, si Kang Jia nga ba ang salarin? Umiling ng malungkot ang kanyang ama at sinabing baka hindi ito ang totoo. Ang katotohanan ay tanging silang dalawa lamang na naroon sa pinangyarihan ang tunay na nakakaalam. Ngunit dahil si Kang Jia ang may dalang kutsilyo at dahil na rin sa testimonya ng saksi, siya ang nahatulan. Sa labas, palihim na nakikinig si Bokdong sa usapan nila. Hindi pa rin siya makapaniwalang na in love siya sa isang babaeng may asawa na at mas matanda pa si Kang Jia ng 7 taon kay Noah. Kinabukasan, muli pa ring sinubukan ni Noah na kumbinsihin si Kang Jia na huminto na sa pag-aaral bago pa man mabunyag ang lahat. Pero matibay pa rin ang paninindigan ni Kang Jia, magpapatuloy pa rin siya sa pagpasok. Hindi siya makakatiwala sa iba para bantayan ang anak. Samantala, abala ang ministro sa pangangampanya, hindi niya alam na naroon din si Gongju. Dahil sa laki ng katawan ni Gongju, madali siyang nakasingit sa gitna ng mga tagahanga at hinablot ang buhok ng ministro. Salamat dito, nakakuha siya ng hibla ng buhok para sa pagsusuri. Nakuha rin ng mga kasamahan ang buhok ni Jungwoo. Maayos na umaayon ang lahat sa plano. Agad na kumalat online ang balita tungkol sa ministrong hinila ang buhok ng isang babae. Samantala, bumisita si Bokdong sa kanyang kapatid sa kulungan. Nagalit ang kapatid niya nang makita ang sugat sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ni Bokdong na nadisgrasya lang siya. Ngunit may mahalaga siyang gustong sabihin ngayon. Sinabi niya sa kapatid na iiwan na niya ang boss magpakailanman. Hindi man alam ng kapatid ang lahat ng pinagdaanan niya, palagi pa rin itong sinusuportahan ang kanyang desisyon. Dahil dito, hindi na napigilan ni Bokdong ang kanyang mga luha. Naghihintay sa labas si Noah. Sinabi nito kay Bokdong na ilabas lang ang lahat ng kanyang nararamdaman. Matapos nito, sabay silang kumain ng pansit. Sa hindi inaasahang sandali, sinabi ni Bokdong na hindi siya ang pumatay. Nanlaki ang mga mata ni Noah sa pag-amin ni Bokdong. Inulit ni Bokdong na hindi siya ang pumatay sa matalik na kaibigan ni Eran. Naantig si Noah sa pagsasabi ng totoo ni Bokdong. Ngunit nadiskubre ng sindikato ang pagbisita ni Bokdong sa kapatid. Galit na galit si Jungwoo nang malaman na muli na namang hindi sumunod si Bokdong. Iniutos niya sa boss na tuldukan na ang usapang ito. Kinabukasan, bumalik si Bokdong sa paaralan. Nilapitan siya ni Kang Jia upang kumustahin pero hindi siya pinansin. Alam ni Kang Jia na galit pa rin sa kanya si Bokdong. Naiinis si Bokdong sa paulit-ulit na paglapit ni Kang Jia sa kanya. Kumalat na rin ang balita na lilipat ng paaralan si Eran. Ngunit bago pa man makalipat si Eran, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nahulog sa isang hukay. Agad na nagtulong-tulong ang buong paaralan upang sagipin sila, ngunit dahil sa lalim ng hukay, nahirapan silang makalabas. Mabilis na nakarating sa chairman ang balita tungkol sa pagbagsak ng lupa sa eskwelahan. Senyal ito ng mahinang konstruksyon. Upang matahimik ang mga magulang, sinabi ni Jungwoo na babayaran niya ang lahat ng pinsala. Sigurado si Kang Jia na may mas malalim pang problema. Ngayon, tutulungan na siya ni Noah. Pagkatapos ng klase, nagtungo silang dalawa sa taguan ni Gongju. Tinawagan ni Kang Jia ang kanyang asawa upang tanungin kung may kinalaman ba ang proyekto sa pagguho ng lupa. Inis na sagot ng asawa niya, wala raw itong kinalaman. Ngunit alam ni Kang Jia na may tinatago ito. Kaya nagbihis silang lahat at pumasok sa construction site. Masigasig ding tumulong si Noah. Pagkapasok nila sa gusaling ginagawa pa lang, laking gulat nila sa dami ng bitak sa paligid. Patunay ito na malapit nang bumagsak ang pundasyon. Habang kinukunan ni Kang Jia ng litrato ang mga ebidensya, bigla niyang napansin ang isang taong mabilis na dumaan. Agad nila itong sinundan upang arestuhin. Ang estrangherong ito ay ang tagapamahala ng konstruksyon. Malakas na tinanong ni Kang Jia kung sino ang nag-utos sa kanya na gawin ito, ngunit sinagot nitong siya lang daw ang may kasalanan. Dahil gusto niyang kumita ng malaki, bumili siya ng pinakamurang materyales. Hindi makapaniwala si Kang Jia na nagnanakaw sila ng pondo para lang sa pagtatayo ng paaralan. Bago pa niya matapos ang sasabihin, nasalubong nila si Bokdong. Nahihiya si Bokdong nang makita si Kang Jia. Nang makita ang itsura niyang nahihiya, pabirong sinabi ni Gongju na parang may gusto si Bokdong kay Kang Jia. Kinabukasan, lihim na nakipagkita si Noah sa mga magulang ng mga estudyante. Sinubukan niyang kumbinsihin sila na tumindig at iprotesta ang mababang kalidad ng konstruksyon. Ngunit natakot ang karamihan na baka maapektuhan ang kanilang mga anak, kaya halos lahat ay tumanggi. Ilan lamang ang pumayag na tumindig at lumaban. Maaga pa lang ay nasa construction site na si Kang Jia. Pero ni isa man sa mga magulang ay walang dumating. Naggitngit ang boss nang makita si Kang Jia sa harapan niya. Inutusan niya itong lumayo at huwag na muling bumalik. Ngunit hindi pa rin sumuko si Kang Jia. Agad siyang tumakbo sa excavator para pigilan itong takpan ang butas. Galit na sinipa siya ng boss palayo. Lumuhod ang asawa ni Kang Jia at nakiusap sa boss na huwag saktan ang kanyang asawa. Habang abala ang lahat, palihim na kinuha ni Noah ang susi ng sasakyan. Nagbanta siyang kung ipagpapatuloy nila ito, tatalon siya pababa.
Sa mga sandaling iyon, dumating si Gong Ju kasama ang mga magulang ng mga estudyante upang magprotesta. Galit na galit ang lahat sa problema ng konstruksyon. Sinisi ng Board of Directors ang kontratista. Agad namang binuksan ni Noah ang isang audio recording upang ilantad na binago nila ang disenyo ng walang pahintulot. Laking gulat ng lahat nang malaman ang katotohanan. Tila ba wala ng kalalabasan ng lahat. Tumayo si Jungwoo at sinabing magtatatag siya ng investigasyon. Kung totoo ang mga paratang, haharapin daw niya ito ng seryoso. Ngunit ngayon, naging kalaban na nila si Noah. Inutusan ni Jungwoo ang mga tauhan na alamin kung sino ang bodyguard ni Noah. Kinagabihan sa ospital, ikinuwento ni Kang Jia ang lahat sa kanyang anak. Gusto niyang mahuli ang mga taong nasa likod ng pagpapagawa ng paaralan. Hindi nila alintana ang panganib sa mga estudyante at ginagamit lamang ito sa money laundering. Hindi inaasahan ni Kang Jia na nakikinig pala sa labas ang class monitor. Sa wakas, nalaman na niya ang tunay na pagkatao ni Kang Jia. Naalala niya ang mga sinabi ng chairman. Paglabas ni Iran, nasalubong niya muli ang class monitor. Tinanong niya ito kung bakit naroon pa ito. Malungkot nitong sinabi na hindi na raw dapat siya naroroon. Pagkasabi niyon, galit itong umalis. Gustong ipaliwanag ni Iran ang hindi pagkakaunawaan, kaya agad niya itong sinundan. Palihim siyang pumasok sa bahay ng class monitor. Nang tatawagan na sana ng class president ang kanyang ama, agad niyang inagaw ang telepono at nakiusap na huwag itong isumbong. Nagalit ang class monitor dahil gustong iparesto ng mag-ina ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, lumabas ang chairman. Mabilis na nagtago si Iran sa likod ng isang batong estatwa. Sa likod ng chairman ay naroon ang secretary. Galit na pinagalitan ng chairman ang secretary. Tila alam na niya ang hindi malinaw na relasyon nito kay Jungwoo. Nang makita ng class monitor kung paano tratuhin ng chairman ang secretary, nagdesisyon siyang ilihim na lang ang lahat. Nagkulong siya sa kanyang silid at tahimik na nag-isip. Gusto siyang pasalamatan ni Iran kaya pumasok siya sa loob. Naabutan niyang tumutulo ang luha ng binata. Naupo silang dalawa at nag-usap. May mga damdaming itinatago rin si Iran. Hindi alam ni Iran na nakatayo lang sa labas si Kang Jia. Pinili nitong makinig sa sinasabi ng kanyang anak. Sa wakas, naunawaan ng class monitor kung bakit ginagawa ng ina ni Iran ang lahat ng iyon. Pinunasan niya ang luha ni Iran gamit ang kanyang kamay. Nang malapit na silang maghalikan, biglang lumitaw si Kang Jia upang pigilan sila. Napahiya ang dalawa nang tanungin sila ni Kang Jia. Agad na hinila ni Kang Jia ang kanyang anak palayo. Hindi inaasahan, nakita nilang binubuksan ng chairman ang isang secret safe. Kinuha nito ang isang set ng dokumento at ipinakita sa secretary. Inutusan ng chairman ang secretary na baguhin ang mga libro sa accounting. Gusto niyang si Jungwoo ang masisi sa lahat. Pagkaalis ng chairman, nagulat ang secretary nang makita sina Iran at Kang Jia. Hiniling ni Kang Jia na ibigay na ng secretary ang iniwang bagay ng ina ni Jungwoo para sa kanya. Ngunit tumanggi ang secretary at nagbabala na hindi siya magiging mabait sa susunod. Pag-uwi sa bahay, pinagalitan si Kang Jia ng kanyang asawa at biyenan. Labis silang nadismaya dahil patuloy pa rin siyang nagpapanggap bilang estudyante. Tiningnan ni Kang Jia ang kanyang mahinang asawa nang may pagkadismaya. Maging diborsyo ay ginamit pa nitong banta. Kinabukasan, muling pumasok si Kang Jia sa paaralan. Nang makita niya si Bokdong, agad niya itong hinila sa tabi upang magpaliwanag. Ngunit ayaw na ni Bokdong na magkaroon pa ng koneksyon sa kanya. Sa sandaling yon, dumaan ang isang excavator. Mabilis na tumakbo si Kang Jia papunta sa opisina ng punong guro. Samantala, sinusubukan ni Noah na pigilan ang mga opisyal sa pagpapatuloy ng konstruksyon. Ngunit nagkakunsaba na ang lahat ng sangkot. Nagulat ang tauhan ng ministro nang makita niyang nakaharang sa kanya si Kang Jia. Nagtaka ito kung bakit naroon ang babaeng dating singer sa nightclub, pero nang mapansing naka-uniforme ito, agad siyang tumakbo. Ngunit mabilis siyang nasundan ni Kang Jia. Sadya niya itong hinawakan at binalaan, kapag hindi ito tumigil sa proyekto, isusumbong niya itong namomolestya ng estudyante. Upang mapanatili ang kanyang posisyon, isiniwalat nito na ang ministro ang totoong nasa likod ng lahat. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang lahat sa taguan ni Gong Ju. Hawak na nila ang resulta ng blood test. Si Jungwoo at ang ministro ay mag-ama. Hanggat hawak nila ang ebidensyang ito, maaari na nilang idemanda ang ministro. Kinagabihan, muling pumunta ang sekretary sa bahay ni Jungwoo. Naguguluhan siya kung dapat ba niyang ipagkanulo si Jungwoo o hindi. Habang hindi ito nakatingin, palihim na pumasok ang sekretary sa kwarto at kinuha ang tape recorder upang pakinggan. Ngunit habang pinakikinggan pa lamang niya ito, nahuli siya ni Jungwoo. Ito ang iniwang ebidensya ng ina ni Jungwoo, ang matibay na patunay na hinahanap ni Kang Jia. Kinabukasan, sa lugar ng kampanya para sa eleksyon, naroon ang grupo ni Kang Jia na namimigay ng mga flyers sa lahat. Maingat din nilang pinasok ang mga tauhan ng kampanya upang isagawa ang plano. Napansin din ng ministro ang kakaibang kilos. Nang matuklasan niya ang nilalaman ng flyers na pinamimigay ni Kang Jia, agad niyang inutusan ang kanyang mga tao na kumpiskahin ang lahat. Matapos ang misyon, agad tumakbo palayo ang grupo ni Kang Jia. Masaya si Kang Jia na nakataka siya, ngunit bigla siyang dinampot ng isang hindi kilalang lalaki. Ang balita tungkol sa anak sa labas ng ministro ay mabilis na kumalat at umani ng matinding reaksyon sa publiko. Galit na galit ang ministro nang tawagan niya sina Jungwoo at ang chairman. Anya, tatlo lamang silang nakakaalam ng totoo. Kung ayaw ni Jungwoo na mamatay, kailangan niyang hanapin ang utak sa likod nito. Kinagabihan, labis ang pag-aalala ng buong grupo dahil hindi pa rin nakakauwi si Kang Jia. Biglang lumitaw ang isang pamilyar na tinig. Ang taong nasa likuran ni Kang Jia ay walang iba kundi si Bokdong. Nag-aalala siya kay Kang Jia kaya sinundan niya ito hanggang sa kampanya. Isiniwalat ni Bokdong ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng matalik na kaibigan ni Iran, si Jungwoo ang nagtulak sa kanya. Pinatahan ni Kang Jia si Bokdong at sinabing ayos lang.
Sa pagkakataong ito, pababayaran niya kay Jungwoo ang lahat. Kinabukasan, maraming magulang ang tumawag sa paaralan upang magreklamo. Nagtanong sila kung totoo bang anak sa labas ng ministro si Jungwoo. Upang tuluyang masupil ang chismis, nagtungo ang boss sa taguan ni Gongju. Mag-isa siyang pumasok at tinalo ang lahat ng bodyguards. Inanyayahan siya ni Gongju sa loob upang makipag-usap ng pribado at maprotektahan ang kanyang mga kasamahan. Pagdating ni Kang Jae, tapos na ang lahat. Tinakot siya ng boss, kailangan niyang dalhin si Eran sa ibang bansa, kundi ay mamamatay siya. Agad na pumasok si Kang Jae upang tingnan si Gongju, ngunit ang totoo, naroon ito upang ibigay kay Kang Jae ang ebidensya. Maya-maya, dumating ang sekretary. Anya, matagumpay na nahati ni Kang Jae ang grupo sa loob. Nang tanggalin ng sekretary ang kanyang salamin, gulat na gulat si Kang Jae sa itsura nito, bugbog at may mga pasa ang kanyang mukha. Ibinigay ng sekretary kay Kang Jae ang audio file na naglalaman ng pagkondena sa ministro. Sa nasabing file, itinanggi nito ang pagbubuntis ni Jungwoo. Nagtaka si Gongju kung bakit tinutulungan sila ng sekretary. Ang sagot ng sekretary, upang pabagsakin ang mga masasamang taong iyon, ang mga taong walang awang nanakit sa kanya. Pagkatapos noon, dinala na ni Kang Jae ang ebidensyang iyon upang iparinig sa iba. Nagulat ang judge nang makita ang isang estudyante sa harap ng kanyang bahay. Agad na umalis si Kang Jae bago pa siya tuluyang makilala. Kinabukasan, maraming reporter ang nagtipon sa harap ng paaralan. Lahat sila ay tinawag ni Jungwoo. Nais niyang ipahayag sa publiko ang kanyang kaugnayan sa ministro, na lubos namang ikinagalit ng ministro. Gusto rin ni Kang Jae na samantalahin ang pagkakataon upang isiwalat ang kasamaan ng mga taong ito. Habang malapit nang ihayag ni Jungwoo ang kanyang tunay na ama, biglang nakialam ang ministro. Inamin ng ministro na siya nga ang tunay na ama ni Jungwoo. Bigla namang sumigaw si Kang Jae na ang ministro ang pumatay sa ina ni Jungwoo. Upang dagdagan ang kredibilidad ng sinabi ni Kang Jae, nag-text si Noah sa secretary upang patugtugin ang tape. Ngunit ang pinatugtog ng secretary ay ang pag-uusap ni Eran at Kang Jae. Pinagtaksilan ng secretary ang lahat. Isiniwalat ang lihim ni Kang Jae tungkol sa pagpapanggap bilang estudyante. Nanlumo si Kang Jae nang makita ang secretary, lumabas na kasabwat pala ito ng mga opisyal mula pa sa simula. Niloko niya si Kang Jae at ang buong grupo. Sinubukan ni Kang Jae ipaliwanag sa mga reporter na binago ang recording at na si Jungwoo ang nakabuntis sa isang estudyante. Ang ministro ang nagprotekta sa kanya. Ngunit wala ni isa ang naniwala sa kanya. Napahagulgol si Kang Jae sa gitna ng bakuran ng paaralan. Lahat ng plano niya ay nauwi sa wala. Matapos ang insidenteng iyon, labis ang galit ng ministro. Inutusan niya si Jungwoo na patahimikin si Kang Jae. Sa tindi ng pagkapahiya at sakit, kinailangang maospital si Kang Jae. Wala na siyang tiwala sa sekretary. Hinintay ni Jungwoo ang sekretary sa labas. Inakala ng sekretary na tutulungan siya ni Jungwoo makatakas mula sa chairman. Ngunit nais lamang siyang gamitin muli ni Jungwoo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang inang nagpanggap na estudyante upang protektahan ang kanyang anak sa karahasan. Lahat ay kumondena sa ginawa ni Kang Jae. Maging ang doktor na tumitingin sa kanya ay inakala ring wala siya sa sarili. Halos mawalan ng kontrol si Kang Jae. Sa kabilang banda, sinamantala ni Jungwoo at ng ministro ang pagkakataong ito upang kunin ang tiwala ng publiko. Nagkunwaring isang mabuting ama ang ministro, isang ama na handang ipagtanggol ang anak, dahilan upang tumaas pa ang kanyang boto. Humingi ng tulong si Kang Jae sa pulisya, ngunit siya mismo ay isang kriminal. Ang pamimeke ng dokumento ay may katumbas na 5 taong pagkakakulong. Inutusan ng pulisya na arestuhin sila. Sa mga sandaling iyon, dumating si Noah at ang judge. Sinabi ng judge na hindi dapat sila nag-imbestiga sa isang panid lamang. Naiinis ang mga pulis at nagtanong kung sino ang dalawang ito. Ipinakilala ng judge ang sarili, nagtatrabaho siya para sa punong judge ng lungsod. Magpipiyansa ang judge para kay Kang Jae. Pagkatapos ay bumalik ang lahat sa bahay ng judge. Pinagalitan niya si Kang Jae dahil sa mga maling ginawa nito. Ngunit dahil sa pagmamahal ng isang ina, nagkunwari si Kang Jae na isang estudyante. Isa sa mga kalaban nila ay isang kandidato sa pagkapangulo, at kung hindi sila kikilos agad, maaaring mapahamak ang mga bata. Sinabi ng judge na kailangan muna nilang ilihis ang opinyon ng publiko. Ang tunay na paraan para talunin ang ministro ay ang issue ng illegal na pondo sa politika. Matagal ng palihim na iniimbestigahan ng tanggapan ng piskalya ang ministro. Isa siya sa mga responsable sa pag-aalis ng kanyang mga katunggali. Matapos ang pulong ukol sa estratehiya, naghihintay si Bokdong sa labas para ihatid pauwi si Kang Jae. Mabait niyang binilhan si Kang Jae ng tokwa bilang pampaalis ng malas. Sa oras na yon, pinalibutan na ng mga reporter ang bahay ni Kang Jae. Galit ang kanyang biyenan dahil muli siyang nakapagdulot ng gulo. Ngunit dumating si Kang Jae ng ligtas. Umupo siya sa tapat ng kanyang asawa. Kung hindi na siya maaaring pumasok sa eskwelahan bilang estudyante, papasok siya bilang magulang. Kinabukasan, nagpunta si Kang Jae sa harap ng paaralan upang magprotesta. Sa puntong iyon, hindi na naiba si Kang Jae sa isang sikat na idolo. Palaging nagtitipon ang mga estudyante sa paligid niya upang magpa-picture. Ngunit may ilan pa ring grupo ng estudyante na minamaliit at sinisiraan siya. Ang balitang may isang ina na nagkunwaring estudyante ay naging laman ng media. Maraming reporter ang nagtipon sa harap ng paaralan upang kapanayamin si Kang Jae. May alok si Jungwoo sa boss, basta't maayos na matanggal si Kang Jae, ipopromote niya ang boss. Habang abala pa ang lahat sa labas, muli na namang inistorbo si Kang Jae ng kanyang asawa sa bahay. Binalaan siya nito na kapag nagpatuloy pa siya, hihiwalayan na siya nito. Hindi kayang protektahan ng asawa ang kanyang misis. Ngunit hindi na ito kayang tiisin ni Kang Jae. Narinig ni Eran ang lahat habang nakatayo sa labas. Labis ang pagkadismaya niya sa ama dahil sa ganoong pagtrato sa ina.
Ang taos-pusong layunin ni Kang Jia ay unti-unting nagustuhan ng ibang mga magulang. Dahan-dahan silang pumanig kay Kang Jia. Tinanong siya ni Noah kung alam ba niya kung saan itinatago ng chairman ang mga kumpidensyal na dokumento. Sinabi ni Kang Jia kay Noah na may sikreto itong lagakan ng mga gamit. Bilang homeroom teacher, nagpunta si Noah sa bahay ng chairman. Naging mapagbantay ang chairman nang dumating si Noah. Ngunit pagkapasok pa lang ng chairman sa opisina nito, agad pumunta si Noah upang subukan buksan ang lihim na lagakan. Gamit ang mga impormasyon na nakalap, isa-isa niyang tinesting ang mga password. Sa kasamaang palad, nakita siya ng sekretary habang ginagawa ito. Habang sinusubukan pa rin ni Noah ang password, dumating ang class monitor. Nagkunwari silang dalawa na naghahanap ng ipis sa ibaba. Dahil dito, nakalusot si Noah sa hinala ng chairman. Agad na hinila ng class monitor si Noah papasok sa isang pribadong silid. Nagulat si Noah nang tinulungan siya ng class monitor. Sinabi ng class monitor na ayaw lang niyang mapahamak sila. Kinabukasan, maraming magulang ang nagprotesta laban sa kilos protesta ni Kang Jia sa harap ng paaralan. Lumabas na si Jungwoo pala ang nagpakalat ng balita na si Kang Jia ay nakapatay ng tao. Pagbagsak ng mga itlog sa kanya, agad tumakbo si Bokdong upang protektahan siya. Lumapit ang isang babae upang manggulo palalo. Lalong lumala ang sitwasyon kaya't nagreklamo ang mga magulang sa pulis upang ipaaresto si Kang Jia. Nakita ni Eran kung paanong masama ang trato sa kanyang ina, kaya't agad siyang tumakbo upang hanapin ang boss. Siya ang taong pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Nagalit ang boss pero hindi niya kayang saktan si Eran. Umiiyak ang bata habang tinatanong kung siya ba ang tunay nitong ama. Natigilan ang boss at tumalikod upang sabihin ang totoo na hindi siya ang ama ni Eran. Pagkasabi nito, umalis siya at iniwang umiiyak si Eran mag-isa. Kaagad na inaresto si Kang Jia at dinala sa presinto. Galit si Noah dahil binayaran ng pera ang mga pulis. Kinagabihan, pagkatapos ng klase ni Eran, lumapit sa kanya ang isang reporter upang kapanayamin siya. Nagkataong dumaan ang class monitor at nakaramdam ng hinala. Nagtaka siya kung totoo ngang reporter ang lalaki. Pagka-uwi ng class monitor, aksidente niyang narinig ang chairman na nakikipag-usap sa reporter. Tama nga ang hinala niya. Dinukot nila si Eran upang takutin si Kang Jia. Naggitngit ang class monitor nang malaman niyang balak saktan ng chairman si Eran pero hindi niya ito kayang labanan. Hinila siya ng chairman papasok sa kwarto at ikinandado ang pinto. Sinubukan ng class monitor na katukin ang pinto, ngunit walang nagbukas, kaya't sumakay siya sa kanyang motorsiklong may malakas na displacement, binangga ang pinto at tumakas. Pero alam niyang hindi niya kayang iligtas si Eran mag-isa, kaya't nag-text siya kay Bokdong para humingi ng tulong. Sa oras na ito, si Eran ay patuloy pa ring nagsasalita sa reporter tungkol sa alam niya. Dumating ang chairman. Tumingin si Eran sa kanya na may takot. Tinakot siya nito na papatayin si Kang Jia kapag lumaban siya. Nang nagalit na ang chairman, binangga ng class monitor ang pinto at sumugod sa loob, sinabing tigilan na ito. Gulat na gulat ang chairman nang makita ang sariling anak na nagtaksil sa kanya. Galit siyang sinaktan ang anak. Sa sandaling iyon, dumating ang boss. Sinabihan niya ang mga bata na umalis muna at siya na ang bahala sa chairman, may malaking regalo siyang ibibigay dito. Dumating si Bokdong at narinig ang usapan ng dalawa. Ipinakita ng boss ang tape kung saan makikita si Jungwoo na pumapatay ng tao. Tumawa ng malakas ang chairman nang makuha ang kahinaan ni Jungwoo. Gamit ang tape na ito, maaari niyang tuluyang alisin si Jungwoo. Matapos ma-detain ng buong araw, sa wakas ay pinalaya na si Kang Jia. Galit na galit siya nang mabalita ang inaresto ang kanyang anak, kaya pumunta siya mag-isa sa bahay ng chairman upang ayusin ang lahat. Sa mga oras na yon, sinusubukan din ng sekretary na buksan ang secret safe ng chairman. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Natakot ang sekretary nang lumitaw si Kang Jia sa harap niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Kang Jia. Agad na binuksan ni Kang Jia ang secret safe at kinuha ang notebook na may ebidensya. Biglang humawak ng kutsilyo ang sekretary at tinutukan si Kang Jia, pinipilit siyang ibigay ang notebook. Pero hindi natakot si Kang Jia. Galit niyang binugbog ang sekretary at umalis. Nakita ng chairman ang buong pangyayari. Agad niyang iniutos sa boss na bawiin ang notebook. Bumalik si Kang Jia sa bahay ni Noah at nadatnan doon ang boss. Siya pala ang sumugod at nanakit kay Noah. Labis na nadismaya si Kang Jia na patuloy pa rin sa paggawa ng masama ang boss. Kung ipagpapatuloy ang konstruksyon, maraming estudyante ang mamamatay. Sinabi ng boss na kung hindi siya titigil, si Eran ang mamatay. Kaya dapat ibigay ni Kang Jia ang notebook. Nag-alinlangan si Kang Jia sa kahilingan niya. Dahan-dahang lumapit ang boss, kinuha ang notebook at umalis. Hindi na siya napigilan ni Kang Jia. Pagbalik ng boss sa kanilang bahay, aksidente niyang nadatnan ang sekretaryeng nag-impake ng mga gamit. Ibinigay ng boss sa kanya ang notebook ng chairman at inutusan siyang ibigay ito kay Jungwoo. Naantig ang sekretary sa kabutihang ipinakita sa kanya ng boss. Mahigpit niyang hinawakan ang notebook at ibinigay ito kay Jungwoo. Sa ngayon, si Jungwoo na lang ang tanging tagapagtanggol ng sekretary. Tuwang-tuwa si Jungwoo nang makita ang notebook. Lumapit siya at niyakap ang sekretary bilang gantimpala. Samantala, dinala ni Kang Jia si Noah sa ospital. Labis siyang nagsisi sa pagdadamay kay Noah sa gulo. Pinayuhan siya ni Gongju na unahin ang kaligtasan ng sariling anak dahil ang ibang bata ay may magulang na nagtatanggol sa kanila. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Gongju mula sa kanyang mga tauhan. Pagdating niya sa bar, wasak na ito. Ang umatake pala ay ang mga taga-prosekusyon. Inakusahan si Gongju ng iligal na negosyo kaya siya ay inaresto. Lumabas na lahat ng ito ay pakana ng boss. Gusto niyang pilitin si Kang Jia na dalhin ang anak palabas ng bansa. Nagmamadaling bumalik si Kang Jia sa bahay ni Noah para tingnan si Bokdong pero abala na ito sa pag-impake pauwi sa kanila. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Kang Jia na huwag umalis pero hindi siya napigilan. Nagpa siya si Bokdong na pumanig sa boss.
Sa loob lamang ng isang araw, nawala lahat ng kakampi ni Kang Jia. Hindi niya alam na bumalik si Bokdong upang hanapin ang tape na itinago ng chairman. Bagsak si Kang Jia pag-uwi. Lubhang nag-aalala si Eran nang makitang pagod na pagod ang kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap ni Kang Jia at sinabing kailangan na nilang umalis ng bansa. Kinabukasan, si Eran ay aalis na upang mag-aral sa ibang bansa at iniulat ito ng paaralan. Naiinis ang class monitor dahil hindi sinabi ni Eran sa kanya ang tungkol dito, ngunit ito ay dahil pinilit sila ng chairman na lumipat. Gayunpaman, ayaw ng biyenan ni Kang Jia na ang buong pamilya ay pumunta sa ibang bansa. Ininsulto pa niya si Eran, sinasabing hindi naman tunay na anak ito ng pamilya. Sawang-sawa na si Kang Jia sa pamumuhay sa ganitong pamilya, kaya tinanggap na niya ang alok ng kanyang asawa na makipaghiwalay. Kinagabihan, palihim na pumasok si Bokdong sa pribadong silid ng boss. Sinubukan niyang buksan ang safe. Pagkabukas ng pinto, biglang lumitaw ang boss sa likuran ni Bokdong. Galit na galit itong nagtanong kung ano ang hinahanap niya. Natakot si Bokdong at nakiusap sa boss na huwag siyang saktan. Pasigaw siyang pinaalis ng boss at sinabing huwag nang magpakita ulit. Kinabukasan, dumating ang ministro upang formal na buksan ang bagong gusali ng paaralan. Maraming reporter ang dumating upang iulat ang kaganapan. Lumapit si Jungwoo sa mga opisyal. Nagsagawa sila ng lihim na pagpupulong noong nakaraang gabi. Gusto niyang isisi lahat ng kasalanan sa chairman. Nakalap ng sekretary ang ebidensya ng mahinang kalidad ng proyekto. Tuwang-tuwa si Jungwoo na nakuha na niya ang kahinaan ng chairman. Isinagawa agad ang press conference pagkatapos. Ngunit bago pa maipalabas ang video, tinawagan ng chairman ang ministro upang dumalo. Mukhang alam na ng chairman ang plano ni Jungwoo. Binalaan ng chairman si Jungwoo na huwag na siyang traidorin muli. Kung gusto nitong mabuhay, dapat siyang sumunod. Ngunit mayabang na inilabas ni Jungwoo ang lihim na notebook. Habang hawak niya ito, wala siyang kinatatakutan kahit ang chairman. Ang hindi niya alam, peke pala ang notebook na yon. Ang totoong notebook ay itinago ng chairman sa ibang lugar. Ngayon, oras na ng chairman para umatake. Ipinakita niya ang video kung saan pinapatay ni Jungwoo ang isang tao. Natakot ang sekretary nang makita ang tunay na anyo ng chairman. Galit na galit ang ministro dahil palaging humahadlang si Jungwoo sa kanya. Dapat palang matagal na niya itong pinapatay. Wala nang awa, binugbog ng chairman ang sekretary. Kinabukasan, bumalik si Eran sa klase para magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Nagdesisyon na si Kang Jia na makipagdiborsyo at dalhin ang kanyang anak sa ibang bansa. Samantala, abala si Bokdong sa paghahanap ng file upang iligtas ang lihim. Nang makita na niya ang USB, biglang dumating ang boss sa silid. Ngunit dahil sa isang tawag sa telepono, agad din itong umalis. Biglang lumitaw ang malalaking bitak sa paaralan. Alam ni Noah na ito ay dulot ng mahinang pagkakagawa ng gusali. Kaya't agad niyang hinila ang kamay ng mahinang loob na asawa ni Kang Jia upang tanungin kung ano ang dahilan. Ngunit ni siya mismo ay hindi alam kung apektado ang silid ng mga estudyante. Ang agarang kailangang gawin ngayon ay ang paglikas. Ngunit ipinagbawal ng chairman na ipaalam ito sa publiko. Iniutos niya na wala munang pasok ang mga estudyante kinabukasan. Dapat ay ayusin ang lahat ngayong gabi. Nagpa siya ang duwag na asawa ni Kang Jia na siya na mismo ang aayos ng mga tubo. Kung hindi siya kikilos agad, posibleng gumuho ang paaralan. Tumakbo si Noah upang sabihan ang mga estudyante na lumikas dahil malapit nang gumuho ang paaralan. Maraming estudyante ang natakot at nagsitakbuhan palabas ng gusali. Dumating si Bokdong sa paaralan ng mas huli kaya hindi niya alam na guguho na ito. Bago pa siya makakilos, biglang bumagsak ang kisame. Nagmamaneho si Kang Jia sa daan nang marinig niya ang masamang balita na maraming estudyante ang hindi nakaligtas sa guho. Sa isang iglap, naging bunton ng mga bato na lang ang buong paaralan. Nagmadaling pumunta si Kang Jia sa paaralan upang hanapin ang kanyang anak. Natakot siya nang makita ang maraming estudyanteng malubhang na sugatan. Tumakbo siya papunta sa lugar ng insidente at nakita ang sapatos ng kanyang anak. Wasak ang kanyang puso habang hinuhukay niya ang mga patong-patong na lupa at bato. Pero sa kabutihang palad, nakataka si Eran bago pa bumagsak ang pader. Sa mga sandaling iyon, nakita niya ang boss na nag-aalala para sa kanya. Muli siyang nagtanong kung siya ba ang kanyang tunay na ama, pero umalis ang boss nang hindi sumasagot. Nakita ni Kang Jia si Eran at agad niya itong niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, hinarang ng mga nagpoprotesta si Jungwoo. Gusto nilang malaman ang katotohanan sa nangyari. Isinagawa rin ang isang mass funeral para sa mga batang hindi pinalad. Ang duwag na asawa ni Kang Jia na naiwan upang ayusin ang paaralan ay namatay rin. Malungkot na tinitigan ni Kang Jia ang litrato ng kanyang asawa habang namimighati. Si Jungwoo naman ay tinutuligsa ng mga magulang ng mga biktima. Nagkubli ang chairman sa ospital dahil gusto niyang isisi ang lahat kay Jungwoo. Dinala na sa korte ang kaso ng pagkaguho ng paaralan. Nag-upa si Jungwoo ng pinakamagagaling na abogado sa bansa upang ipagtanggol siya habang hindi pa rin umaalis sa ospital ang chairman. Umasa naman sa estudyante ng judge ang kampo ni Kang Jia upang hawakan ang kaso. Ipinakita ng abogado ang ebidensya ng mga paglabag at ilegal na pagbili ng mga materyales, ngunit salitan ang pagtutol ng mga abogado sa kabilang panig. Napupunta sa alanganin ang panig ni Kang Jia. Upang mabago ang sitwasyon, inilabas ng abogado ang tape ng pag-uusap ni na chairman at Jungwoo. Alam na nila ang problema sa proyekto pero lihim ang tape na yon. Hindi ito katanggap-tanggap bilang ebidensya sa korte. Patuloy na pinupuntirya ng abogado si Jungwoo pero wala pa rin silang matibay na ebidensya. Pansamantalang ipinagpaliban ang paglilitis habang hinihintay ang bagong petsa ng pagdinig. Nanatiling mayabang ang grupo ni Jungwoo. Hindi epektibo ang pagparatang sa iba para siya ang makaligtas. Maghahanap ng ibang paraan ang chairman. Para magkaroon ng lamang bago ang susunod na paglilitis, binayaran ng kampo ng chairman ang mga reporter. Nilalait nila ang madilim na nakaraan ni Kang Jia.
Patuloy pa ring nagtipon ang mga nagpoprotesta sa harap ng gate ng paaralan. Sila ang mga magulang ng mga namatay na estudyante. Pinangunahan ni Noah ang protesta upang managot ang mga dapat managot. Matapos magtago ng matagal sa ospital, napilitan ang chairman na humarap sa publiko. Sinabi niya sa mga reporter na wala siyang kinalaman sa nangyari at na may anak rin siyang nag-aaral sa paaralan. Idinagdag pa niya na isa rin ang anak niya sa mga biktima ng pagguho. Habang unti-unti na niyang nakukuha ang tiwala ng media, biglang dumating ang class monitor. Hindi pala malubha ang kanyang kalagayan gaya ng sinabi ng chairman. Agad na ibinaling ng mga reporter ang kanilang kamera sa class monitor. Galit na galit ang chairman na nagpakita ang sarili niyang anak. Dumalo lang ang class monitor upang humingi ng pahintulot na makabalik sa paaralan. Gabi rin yun ang paggunita sa mga biktima ng trahedya. Nag-aalala si Aaron nang makita ang class monitor sa memorial, pero pinili nitong panigan si Aaron. Gusto na niyang takasan ang kanyang masamang ama habang buhay. Samantala, binisita ni Kang Jesse Bokdong sa ospital. Simula nang mailigtas siya mula sa guho, hindi pa siya nagkakamalay. Lahat ay nag-aalala para kay Bokdong. Sa parehong oras, dinalaw ng sekretary ang boss. Ibinigay ng boss sa sekretary ang ebidensya ng pagtataksil ni Jungwoo. Ginamit ni Jungwoo ang pangalan ng sekretary upang irehistro ang account na tumatanggap ng maruming pera. Napagtanto na ngayon ng sekretary na matagal na siyang ginagamit. Galit niyang sinabi sa boss na dapat silang mauna sa pag-atake. Ayaw niyang mamatay ng mag-isa. Pinuntahan ng sekretary si Jungwoo upang tanungin kung bakit siya ipinagkanulo, ngunit itinuring lamang siya ni Jungwoo bilang isang gamit na pwedeng itapon. Hinamon pa ni Jungwoo ang sekretary na isumbong siya kung kaya niya. Sa panig naman ni Kang Jae, natuklasan nila ang daloy ng maruming pera sa ilalim ng pangalan ng sekretary. Ito raw ang kabayaran ng kanyang pagtataksil. Biglang nakatanggap ng tawag si Kang Jae mula sa pulis. Natagpuan nila ang telepono ni Bokdong sa lugar ng guho. Sa loob nito ay naroon ang ebidensyang pinaghirapan ni Bokdong, ibuwis man ang kanyang buhay. Masakit para kay Kang Jae ang makita ang larawan ng matalik na kaibigan ni Aaron, ngunit ang mas nakakagulat ay ang katotohanang si Jungwoo pala ang pumatay sa kaibigan ni Aaron. Hawak na ngayon ni Kang Jae ang kahinaan ni Jungwoo, kaya sa gitna ng gabi, nagpadala siya ng mensahe upang akitin si Jungwoo papunta sa rooftop. Lasing si Jungwoo at nakakita ng ilusyon ng kaibigan ni Aaron. Naitala ang lahat ng kanyang sinabi. Ipinadala ang recording sa ministro. Galit na galit siya na ang sarili niyang anak ang laging gumagawa ng gulo. Muling nagkawatak-watak ang grupo. Napunta ang lahat ng mapanuring mata sa sekretary. Ngunit umamin ang boss na maaaring si Bokdong ang may hawak ng ebidensya, kaya siya na raw ang bahalang kumuha nito. Agad na binisita ng boss si Bokdong sa ospital. Tinitigan niya ang kanyang hangal na tauhan na may pagkadismaya. Para mabawi ang telepono, pinasok ng boss ang bahay ni Kang Jae. Ngunit wala siya roon sa mga oras na yon. Hinanap ng boss ang silid ngunit wala siyang nakitang ebidensya. Kaya pumunta siya kay Gongju upang tanungin kung nasaan si Kang Jae. Tinakot niya si Gongju na ipapakulong ang kanyang mga tauhan kung hindi siya magsasabi. Para protektahan ang kanyang mga kasamahan, inamin ni Gongju na pumunta si Kang Jae sa silid aklatan. Hindi alam ni Kang Jae na may panganib na paparating. Kasama niya si Noah at sinubukan nilang buksan ang isang secret room sa paaralan. Pagkatapos ng ilang sandaling paghahanap, nabuksan din nila ito. Bigla na lang lumitaw ang boss sa likuran ni Kang Jae. Maya-maya pa, dumating din ang chairman. Sinabi ng boss na pumasok si Kang Jae sa silid. Ipinagmamalaki ng chairman na binuksan ang pinto at pumasok sa secret room upang hanapin si Kang Jae, pero wala siyang nadatnan sa loob. Sa oras na yon, dumating ang maraming reporter. Alam ng chairman na nalinlang siya. Pinili ng boss na ipagkanulo siya upang tulungan si Kang Jae. Lumabas na noong binisita ng boss si Bokdong sa ospital, hinawakan ni Bokdong ang kanyang kamay. Si Aaron pala ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ng boss. Alam na ni Aaron ang kanyang tunay na pagkatao. Si Aaron ay anak ng namatay na nakababatang kapatid ng boss. Para matulungan ang kanyang pamangkin na mamuhay ng payapa, nagpa siya ang boss na tulungan sila. Naggitngit ang chairman nang malaman niyang niloko siya. Nakarating ang balita ng pagkakaaresto sa chairman kay Jungwoo. Hindi siya papayag na siya lang ang mamatay. Kaya sa muling paglilitis, sinalakay ng mga taga-usig ang bahay ng chairman. Sinabi ng abogado ni Kang Jae na tumanggap ng suhol ang sekretary at binanggit din ang secret room sa paaralan. Bigla namang humiling ang abogado na papasukin ang saksi. Dahan-dahang pumasok si Bokdong. Hiniling ng abogado na ikwento niya ang lahat ng nangyari sa rooftop. Masakit na inalala ni Bokdong ang tagpong itinulak ni Jungwoo ang biktima. Napaluha siya at naantig ang puso ng marami. Naging sentro ng batikos si Jungwoo. Pagkatapos nito, isinumite ng abogado ang video ng pagpatay ni Jungwoo. Hiniling ng abogado ang agarang pag-aresto sa masamang taong ito. Dinala na ng mga pulis si Jungwoo. Wala nang natirang kakampi sa kanyang tabi. Inutusan ng chairman ang kanyang mga tao na sirain ang lahat ng ebidensya. Panalo si Kang Jae sa paglilitis ngayong araw. Ngunit hindi pa nila nahuhuli ang ministro at ang chairman. Kailangan pa nila ng karagdagang ebidensya para sa ikatlong paglilitis. Palihim na nakipag-ugnayan ang ministro sa mga taga-usig. Gusto niyang ipagpaliban ang ikatlong paglilitis. Kapag nanalo siya bilang presidente, tapos na ang lahat. Ngayong araw, bumalik ang ina ng class monitor. Humingi ng tulong si Noah sa kanya upang ilantad ang kasalanan ng chairman. Nadiskubre ito ng chairman, kaya't sinunod ng kanyang mga tauhan ang utos at dumating upang kunin pabalik ang ina. Agad namang sinabi ng class monitor na unahin nilang iligtas ang kanyang ina at siya na lang ang maiiwan upang harangin sila. Naantig ang ina nang makita ang pagsasakripisyo ng anak. Naggitngit ang chairman dahil sa pagtataksil ng kanyang anak. Sa sobrang pag-aalala, tumawag ang ina sa chairman. Tinakot siya ng chairman na papatayin ang kanyang anak kung may isisiwalat siya. Napaisip ang ina.
Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang kanyang anak. Habang mahal na mahal ng ina ang kanyang anak, kabaligtaran naman ang ginawa ng ministro, handa siyang ibigay ang pinakamabigat na parusa kay Jungwoo. Tinalikuran niya ang sarili niyang anak. Humiling si Jungwoo sa abogado na tawagan niya ang sekretary. Gusto niyang pumunta ang sekretary upang makita siya pero tumanggi ito. Bago ibaba ang tawag, ipinahiwatig ni Jungwoo na may iniwan siyang regalo at tanging ang sekretary lang ang nakakaalam kung nasaan ito. Patuloy namang pinipilit ni Kang Jae ang ina ng class monitor na magkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Humingi siya ng tulong sa pulis upang mailigtas ang class monitor. Dahil sa paninindigan ni Kang Jae, nagkaroon ng lakas ng loob ang ina upang ipaglaban ang kanyang anak. Galit na galit ang chairman nang dumating ang mga pulis. May nakarating na impormasyon sa kanila na iligal na ikinulong ng chairman ang kanyang anak. Kaya may karapatan silang pumasok at ilabas ang class monitor. Kahit na patuloy na nagpapanggap bilang mabuting tao ang ministro, alam ni Kang Jae ang totoo niyang pagkatao. Naglabas ng maletang puno ng pera ang ministro. Sinubukan niyang suhulan si Kang Jae kapalit ng pananahimik ukol sa paglipat. Nagalit si Kang Jae dahil hindi man lang nagsisi ang ministro. Pagkaligtas sa class monitor, agad silang umalis. Sumigaw ng malakas ang chairman at tinanong ang class monitor kung mailakas ba siyang loob na lumabas ng bahay. Para maprotektahan ang kaligtasan ng kanyang ina, nagpa siya ang class monitor na manatili muna. Hinikayat niya rin ang kanyang ina na gawin ang nararapat. Laban sa inaasahan ng ministro ang mga nangyayari. Inutusan niya ang chairman na dalhin sa kanya ang tunay na aklat. Ngunit ngayon, ang aklat ay nasa loob ng ligtas sa bangko. Hindi basta-basta maibibigay ng chairman iyon sa ministro. Kinagabihan, tinawagan ng chairman ang isa pang kandidato. Naghahanap siya ng taong makapagliligtas sa kanya. Ngunit lahat ng ginagawa ng chairman ay palihim na nakikita ng class monitor. Sa parehong oras, pumunta ang secretary sa restaurant na dati nilang kinakainan. Ibinigay sa kanya ng manager, ayon sa utos ni Jungwoo, ang isang kahon. Sa labas, mukha lamang itong karaniwang kwintas. Ngunit sa loob nito ay may inihandang recording file si Jungwoo. Ngayon ang ikatlong araw ng paglilitis. Ang testigo ngayong araw ay ang dating asawa ng chairman. Inakusahan niya ang kanyang dating asawa ng pananakit. Bilang isang inang nakasaksi sa pagguho ng gusali, hindi niya kayang hayaan pang makapaminsala ang chairman. Hindi lamang ang chairman ang iniimbestigahan, kundi pati na rin ang ministro dahil sa iligal na pera. Ngayon, hindi na lamang nila itinatanggi ang pananagutan, gusto pa ng chairman na takasan ang parusa, kaya itinulak niya ang buong kasalanan sa ministro. Upang matapos ang kasong ito, inimbitahan ng abogado si Jungwoo bilang saksi. Isinuko sa korte ang ebidensya. Pinatunayan ng recording na si Jungwoo ay tunay na anak ng ministro. Nang mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao, natakot ang ministro. Lahat ng ebidensya ay laban sa kanya ngayon, at lahat sila ay kailangang maparusahan ng naayon. Bumalik na sa normal na buhay si Kang Jae, ngunit saglit lamang ang ligaya. Hindi nagtagal matapos makulong, pinalaya agad ang chairman. Bago siya naaresto, nakipagsabuatan siya sa isa pang kandidato. Ipinasa ng chairman ang kanyang kwaderno sa kanila. Ang kanyang paglaya ay naging gantimpala sa kasunduan. Pagkalaya pa lamang, agad niyang iniutos sa kanyang mga tao na dakpin si Kang Jae bilang ganti. Nang malaman ito ng boss, labis siyang nagalit. Habang hindi nakabantay ang mga pulis, palihim niyang pinatumba ang mga ito at tumakas. Agad siyang tumawag upang makipagkita kay Iran. Nagulat ang dalaga sa muling pagkikita nila, ngunit tumakas ang boss upang makita si Iran sa huling pagkakataon. Sinabi ng boss na si Iran ay ang kanyang pamangkin. Aksidente niyang napatay ang nakababata niyang kapatid. Naantig si Iran nang marinig ang katotohanan mula sa boss. Matapos niyang magawa ang kailangan niyang gawin, agad siyang nagtungo sa kampo ng chairman upang iligtas si Kang Jae. Nagulat ang chairman nang makita ang boss na nakalabas na sa kulungan. Agad niyang ginawang bihag si Kang Jae, ngunit natalo siya nito. Sa pagkakataong iyon, sumugod ang boss at sunod-sunod na sinuntok sa mukha ang chairman. Agad na tumakbo si Kang Jae upang pigilan ang boss. Tinanong niya ito kung nais ba niyang pumatay muli gaya ng dati. Sa puntong iyon, kalmado na ang boss. Humingi siya ng tawad dahil sa paninisi niya kay Kang Jae noon. Ngunit biglang tumayo ang chairman, may hawak na sandata at nagtangkang saktan si Kang Jae. Nang makita yon, agad sumugod ang boss at itinulak siya sa tumpok ng mga hollow blocks sa likod. Nagmakaawa ang chairman sa kanilang dalawa na iligtas siya, ngunit tumalikod ang boss at iniwan siya. Pagkaalis nila, may isang estrangherong lumitaw. Walang pag-aatubiling pinatay nito ang chairman. Sa wakas, nagbayad ng mahal ang kalaban para sa kanyang mga kasalanan. Bumalik sa normal ang buhay ng lahat. Unti-unting bumuti ang ugnayan ng guro at mag-aaral. Masayang pinanood ni Kang Jae si Iran na namumuhay ng masaya, ayon sa kanyang edad. Isang panibagong simula ang naghihintay sa kanila. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.